Baka naman may kakilala ka na pwede kong gawing date sa kasal ni Gemma, Harriet. Tanong ni Fiona sa katrabahong si Harold, o mas kilala bilang Harriet, habang naglalakad sila sa mall ng hapong yun. Bakla ang naturang kaibigan at mas gusto na tinatawag sa pangalang Harriet. Bakit ba kasi kailangan mong umaten sa kasal ng babaeng yun? Nakasimangot na balik tanong sa kanya ni Harriet. Baka nakakalimutan mong pinsan ko si Gemma, Harriet. Anya rito bago ito hinila papasok sa isang bookstore. Nagpasama siyang bumili ng libro kay Harriet paglabas nila mula sa trabaho. Ano naman kung pinsan mong babaeng yun? Hindi ka naman required na umaten sa kasal niya kung ang papakasalan niya yung ex-boyfriend mo. Sa darating na linggo ang kasal ng pinsan niyang si Gemma sa ex-boyfriend niyang si Andre. 3 taong naging nobyo ni Fiona si Andre. Nagkakilala sila nang maging kliyente nila ang kumpanya pinagtatrabahuhan ng binata. Account manager si Fiona sa isang marketing company. Si Andre ang pinakamatagal na nakarelasyon ni Fiona, kaya buong akala niya ay ito na ang lalaking maghaharap sa kanya sa altar. Kaya naman hindi niya inaasahan na makipaghiwalay sa kanya si Andre 6 na buwan ang nakaraan. Pagbalik niya sa Maynila mula sa 5 buwang pananatili niya sa Cebu, ay breakup ang isinalubong sa kanya ni Andre. Ayon sa dating nobyo, ay hindi na nito nakikita ang sarili kasama siya sa hinaharap. Kaya gusto na nitong umalis sa relasyon nila. Masakit man para kay Fiona, ay tinanggap niya ang desisyon ni Andre. Sa tulong ng mga kaibigan ay mabilis siyang nakamove on sa dating nobyo. 3 buwan ang nakalipas matapos ang breakup nila ni Andre, nalaman niya na may bagong nobya ang binata. At iyon ay ang pinsan niyang si Gemma. Nang ibalita sa kanya ng ina nitong nakaraang buwan na ikakasal na ang pinsan niya kay Andre, nasabi ni Fiona sa ina na may nobyo na siya. Subalit walang katotohanan ang bagay na yun at sinabi lang niya sa ina upang hindi ito mag-alala sa kanya. Yun nga lang, ngayon ay namang problema si Fiona dahil inaasahan ng pamilya niya na may boyfriend siyang isasama sa darating na kasal ng pinsan. Hindi naman ako bitter sa kanilang dalawa, kaya bakit naman hindi ako pupunta? At saka nabanggit ko na kay mama na uuwi ako sa kasal ni Gemma. Yun nga lang, inaasahan nila na kasama ko ang bagong boyfriend ko ko sa kasalan. Sagot ni Fiona sa kaibigan. At kung ikaw hindi bitter, ako inis pa rin sa pinsan mo. Sa lahat ng lalaki, dun pa talaga siya pumatol sa ex-boyfriend mo? Ani Harriet sabay irap sa kawalan. Ganun talaga ang pag-ibig, Harriet. Hindi natin mapipigil kung kanino tayo magkakagusto. Ang mahalaga naman, hindi nila ako niloko. Sus, sigurado ka pa talagang hindi ka niloko ng mga yun. Kita mo nga ikakasal na agad kay bago-bago pa lang nila. Saka syempre, wala namang mga manlolokong aamin sa pagloloko nila. Nakaingos na sagot ni Harriet. Naintindihan ni Fiona ang reaksyon ng kaibigan dahil matindi ang trust issues nito sa pakikipagrelasyon. Ilang beses na kasi itong niloko ng mga naging nobyo nito. Sabi ni Gemma, nagkamabutihan sila ni Andre 2 months pagkatapos namin maghiwalay. Siguro talagang sila ang meant to be kaya nauwi agad sa kasalan. Pero kung totoong niloko man nila ako noon, wala na sa akin yun. Baliwalang sagot niya kay Harriet. Umirap sa kanya kaibigan. Ewan ko ba sa'yo, Fiona? Hindi ko alam kung sadyang mabait ka lang ba talaga o hindi mo naman talaga minahal yung ex mo. Kasi kung ako ikaw, hindi ako aatin ng kasal ng dalawang yun, no? Siyempre minahal ko si Andre. Nakita mo naman kung gaano ko siya iniyakan nung naghiwalay kami eh. Pero nakamove on ako sa kanya. Matagal ko nang tinanggap na hindi siyang lalaki na para sa akin. Paliwanag niya sa kaibigan bago kinuha ang hinahanap na libro mula sa estante. O siya, bahala ka na nga. Pero wala akong kilalang lalaki magpapanggap na boyfriend mo, Fiona. Ani Harriet habang naglalakad sila papunta sa cashier. Nakagat ni Fiona ang ibabang labi. Sa office mates natin, wala ka naiisip na pwede kong pakiusapan? Baling niya rito. Sumimangot sa kanya si Harriet. Asa ka pa? 50% ng lalaki sa team natin ay taken na, 30% ay katulad kong paminta, at 20% ay tsaka. Natawa siya sa sinabi ng kaibigan. Matabil talaga ang dila nito at walang prenong magsalita. Teka nga, bakit ka pa naghahanap ng lalaking isasama mo sa kasal ng pinsan mo, kung nandiyan naman si Attorney Benavista? Ani Harriet pagkatapos niyang bayaran ang biniling libro. Si Benjamin? Kunot noong baling niya sa kaibigan. Oo, si Attorney Benjamin Benavista. Nakangising sagot ni Harriet.
Bakit hindi na lang siyang pagpanggapin ng boyfriend mo sa kasal ng pinsan mo? Siguradong hindi ka nun tatanggihan dahil magkaibigan kayo, girl. Tulad ng sinabi ni Harriet, matalik na kaibigan ni Fiona si Benj, o mas kilala bilang Attorney Benjamin Buenavista, isa sa mga tinitingalang family lawyer sa bansa. Bukod sa propesyon nito ay kilala rin ng binata dahil sa pamilyang pinanggalingan nito. Isa ang mga Buenavista sa pinakamayamang angkan sa bansa. Nako, siguradong luluwa ang mga mata ng lahat sa kasal ng pinsan mo kapag si attorney pinakilala mong boyfriend mo, Fiona. Imagine, isa lang naman siya sa pinakamayaman at pinakagwapong bachelor sa bansa. Pagpapatuloy ni Harriet, eksaheradang bumuntong hininga pa ito habang nakatingin sa kawalan. Hay, ang gagwapo talaga ng magpipinsang Buenavista. Kulang 10 taon ng kaibigan ni Fiona si Benjamin. Nagkakilala sila ni Benjamin noong college. Hindi niya nakakalimutan ang unang pagkikita nila ng lalaki. Nanghiram ito sa kanya ng ballpen habang nakapila sila sa registrar. Matapos ang ikwento nilang yun ng binata, ay naging magkaklase sila sa minor subjects at naging malapit na magkaibigan kalaunan. Paano ko naman ihaharap na boyfriend si Benjamin? Kilala siya ng pamilya ko na best friend ko. Di gumawa ka ng kwento. Mabilis na sagot ni Harriet sa kanya. Sabihin mo, pareho ko yung develop sa isa't isa ni attorney nito mga nakaraang buwan. May maniniwala naman kaya? Nagdududang baling ni Fiona sa kasama. Siyempre, kailangan yung gamitan ng acting skills para mapaniwala mong pamilya mo na magjowa kayo ni Papa Benjamin. Nakasimangot na bumaling siya sa kaibigan. Tigilan mo nga yung tawag mo na yan kay Benjamin. Saway niya rito. Pinagtaasan siya ng kilay ng bading at nginisian. Bakit? Selos ka? Anong selos ka dyan? Naaalibadbaran ako, kamo. Nakairap na sagot niya rito kasabay ng pagpasok nila sa paboritong ice cream parlor. Sa loob ba talaga ng isang dekadang pagkakaibigan niyo ni Benjamin, hindi ka nakagusto sa kanya? Kuryosong tanong ni Harriet habang magkaharap sila sa mesa at kumakain ng ice cream. Hindi. Mabilis na sagot ni Fiona. Magkaibigan lang kami. At saka paano naman ako magkakagusto sa lalaking yun? Ubod yun ng pagka-playboy. Si Attorney Benjamin, hindi ka rin nagustuhan. Maganda ka naman, Fiona. Bahagya siyang natawa bago umiling. Alam kong maganda ako. Pero nakita mo ba mga babaeng gusto ni Benjamin? Yung mga malalaki ang hinaharap. Nakaismid na sagot niya sa kaibigan sabay tingin sa cup A niyang dibdib. Bumaba rin ang mga mata ni Harriet sa dibdib nito bago ibinalik ang tingin sa kanya. Kapag nagpalagay kaya ako ng boobs, may pag-asa kaya ako magustuhan ni attorney? Nakangusong tanong nito ni ikinatawa ni Fiona. Malandi kang bakla ka at ilusyonada. Aniya sa kaibigan bago sumubo ng ice cream. Aminado naman ako, girl. Kung hindi si Attorney Benjamin, kahit yung dalawang pinsan na lang niya. Bungis-ngis pa ni Harriet. Napailing na lang si Fiona sa sinabi nito. Well, tulad ng sinabi ko, Fiona, si Benjamin na lang ang iharap mo sa pamilya mo para hindi ka na mamrolema dyan. Ani pa ni Harriet bago sila magpaalam sa isa't isa, 1 oras ang nakalipas. Ayon sa kaibigan ay may pupuntahan pa ito habang siya ay didiretso na ng uwi sa condo unit niya. Mag-isa si Fiona sa condo unit niya habang ang mga magulang at nag-iisang kapatid na si Faye ay nasa probinsya nila sa Batangas. Titignan ko pa kung papayag siya. Busy yun ngayon eh. Sagot niya kay Harriet. Mag-iisang linggo na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita ni Benjamin. Alam ng dalaga na abala ang binata sa kasong hinahawakan nito ngayon. Sus, hindi ka naman tinatanggihan ng lalaking yun. Naalala mo nung naglasing ka sa KTV bar dahil sa gago mong ex. Isang tawag mo lang kay attorney, pinuntahan ka niya agad. Ani Harriet sa kanya. Hindi siya busy noon. Pero oo, tatawagan ko siya mamaya. Anya bago tuluyang nagpaalam dito. Tulad ng sinabi niya kay Harriet, pagpasok sa loob ng kanyang kotse ay tinawagan niya si Benjamin. Hello, Fiona. Bungad sa kanya ng barito ng boses ni Benjamin sa kabilang linya. Hi, Benj. Ganting bati niya rito kasabay ng kusang pagguhit ng ngiti sa mga labi niya. Napatawag ka? Miss mo na ako, no? Pabirong sagot nito sa kanya. Ang bilis naman, Fiona. 1 linggo pa lang ako hindi nagpapakita sa'yo, ah. Anito na mahinang ikinatawa ng dalaga. Loko ka talaga. Hindi ba kita naistorbo? Nope.
Nandito ako sa ospital ngayon. Agad na napawi ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Ospital? Don't tell me dahil na naman sa acid reflux mo yan. Nag-aalalang tanong niya sa binata. Noong nasa law school si Benjamin, ay ilang beses itong nadadala sa ospital dahil sa madalas nitong pagpapalipas ng gutom. Chill, kumakain ako lagi sa oras, Fiona. Nandito ako dahil kay Belinda. Sagot nito na ang tinutukoy ay ang nag-iisang babaeng pinsan nito. Bakit? Anong nangyari sa pinsan mo? Pumutok ang appendix, but she's fine now. So, bakit ka napatawag bukod sa mismo na ako? Tanong nito na bumalik ang pagbibiro sa tono. May hihingin sana akong favor, Benj. Favor? Gagad nito sa kanya. May utang ka pa nga sa akin tapos nanghihingi ka pa ng pabor ngayon? Napanguso si Fiona. Ang tinutukoy ni Benjamin na utang niya ay ang hindi nila pagkikita noong birthday nito. Nagkataon kasing nasa Davao siya noon para sa trabaho. Pinadala naman kita ng cake giit niya sa binata. Saka niregaluhan kita ng limited edition action figure na gusto mo. Not enough, sagot nito. Di ba ang gusto ko ipagluto mo ako? Paano naman kita ipagluluto these days, busy ka? Ani rito. Lagi ko nakikita yung mukha mo sa news. Ani pa niya rito. Isang sikat na celebrity kasi ang isa sa mga kliyente ngayon ng binata. Libre ako ngayon. Ipagluto mo ako, Fiona. Oh, akala ko ba nasa ospital ka? Oo, pero paalis na rin ako maya-maya. Nasaan ka ba? Binanggit ni Fiona ang mall kung nasaan siya ngayon. Daanan mo na lang ako dito sa ospital. Sabay na tayong magpunta sa unit ko. Wala akong dalang sasakyan ngayon eh. Ani Benjamin sa kanya. Kumunot ang noon niya sa sinabi ng lalaki. Paano ka nakarating dyan kung wala kang dalang sasakyan? Nagpasundo ako kay Benedict. Ani Benjamin na ang tinutukoy ay ang isa pa nitong pinsan. Fine, sagot ni Fiona sa kaibigan bago pinatay ang tawag. Agad niya pinaandar ang sasakyan pagkatapos. Dahil malapit lang ang St. Mary's Hospital sa mall na kinaroroonan, halos 15 minutos lang ay nakarating na si Fiona roon. Naabutan niya si Benjamin na kausap ang pinsan nitong si Benedict at Blake sa lobby ng hospital. Napanguso si Fiona nang mapansin kung paano pagtinginan ng magpipinsan ng mga babaeng dumadaan. Pare-parehong agaw pansin ng kakisigan ng tatlong lalaki. Subalit para kay Fiona, ang best friend niyang si Benjamin ang pinakagwapong Buenavista. Bias ka lang, Fiona. Anya sa sarili. Fiona! Bati ni Benjamin kay Fiona na agad iniwan ng dalawang pinsan para lapitan siya. Sana tumawag ka para lumabas na lang ako. Anito sa kanya. Okay lang, sagot niya kay Benjamin kasabay ng pagpasada niya ng tingin sa kaharap. Formal na formal ito sa coat and tie na suot. Napansin niya na bahagyaring umiksi ang buhok nito. Pakiwari niya ay lalo itong gumwapo kaysa noong huli niya itong makita. Anong ginawa mo sa mall? Tanong sa kanya ng binata. Maaga kami nakalabas sa trabaho ngayon kaya nagpasama ako kay Harold bumili ng libro. Hi Fiona. Sabay na bati sa kanya ni Blake at Benedict na parehong nasa harapan na rin niya. Binati ni Fiona ang dalawang lalaki. Sa loob ng mahabang panahong pagkakaibigan nila ni Benjamin, ay madalas na rin niyang makahalubilo ang mga pinsan nito. Sabi ni Benjamin, single ka daw ngayon, Fiona. Nakangiting tanong sa kanya ni Benedict. Bago pa siya makasagot kay Benedict, ay naramdaman niya ang pagdantay ng braso ni Benjamin sa balikat niya. Oo, pero hindi siya available sa'yo. Sagot ni Benjamin kay Benedict na ikinatawa lang ng huli. Nagtatanong lang ako kay Fiona, Benj. Protective mo naman. Nakangising sagot ni Benedict sa pinsan. Sumulyap si Fiona sa katabi. Napansin niya ang matalim na tingin nito kay Benedict bago bumaling kay Blake. Mauna na kami ni Fiona. Pakisabi na lang kay Belle. Ani Benjamin sa pinsan. Hindi niyo napupuntahan si Belle? Tanong ni Blake sa kanila. Hindi na, Blake. Baka maistorbo pa sila ng asawa niya. Sagot ni Benjamin na ikinabigla ni Fiona. May asawa na si Belle? Tanong ni Fiona kay Benjamin habang naglalakad sila papunta sa sasakyan niya. Bakit hindi mo yata nabanggit sa akin? Biglaan lang. Civil wedding lang ang kasal nila. Pero sigurado magpapakasal din ng mga yun sa simbahan ngayong taon. Napatango lang siya sa kaibigan bago niya inalis ang kamay nitong hanggang ngayon ay nakaakbay pa sa kanya. Grabe ka naman kay Benedict. Nagbibiro lang yun kanina.
Singhal niya rito. Bumaling sa kanya si Benjamin at nag-angat ng kilay. Aba, mahirap na. Baka maniwala ka sa biro nun eh. Sa tingin mo maniniwala ako? Pareho lang kayong playboy ng pinsan mong yun. Nakaingos na sagot niya rito. Nagbago na ako, Fiona. Kunot ang noong sagot sa kanya ni Benjamin. Nangaasar na tumawa siya. Talaga ba, attorney? Anya, bago kinuha ang susi ng sasakyan sa bulsa ng purse. Ang tagal ko na nga walang dinidate eh. Masyado na akong busy ngayon para dyan. Napanguso si Fiona. Kung sa bagay, nitong mga nakaraang buwan ay wala siyang nababalitang babaeng nadidikit kay Benjamin. Bago pa siya makasagot sa lalaki ay binuksan na nito ang front seat ng sasakyan para sa kanya. Dito ka na, Fiona. Ako na magdadrive. Sinunod ni Fiona ang sinabi ni Benjamin. Inabot niya rito ang susi ng sasakyan bago pumasok sa front seat. Bakit ba kasi wala kang dalang kotse? Anya sa binata habang nagsusuot ng seatbelt. Coding. Simpleng sagot ng lalaki. Yung isa nasa kasa. Ang yaman-yaman mo pero dalawa lang ang sasakyan mo? Nagtitipid ako para sa mga magiging anak ko. Nakangising sagot ni Benjamin sa kanya. Sus, kahit hindi ka na magtrabaho, kayang-kayang buhayin ng pera mo ang isang batalyong anak hanggang sa pagtanda pa nila. Natatawang sagot niya sa katabi. Alam niya na bilyon ang pinamana sa magpipinsang Buenavista ng namayapang abuelo ng mga to. Tumawa si Benjamin kasabay ng pag-andar ng sasakyan nila. But seriously, Fiona, minsan mas okay pang mag-commute dito sa metro dahil sa malalang traffic. Anito sa kanya. Sumulyap si Fiona sa kaibigan. Noon pa mang nag-aaral pa lang sila ay humble na ang binata. Ni minsan ay hindi nito ipinagyabang ang estado nito sa buhay. Pero baka nakakalimutan mo na bukod sa pagiging bilyonaryo, lawyer ka rin, Benjamin. Delikado ang trabaho mo. Paalala niya sa lalaki. Family lawyer naman ako. Hindi ako tulad ng mga criminal defense lawyer na laging pinapaulanan ng death threats. Depensa nito sa kanya. So, kailangan mo pang makatanggap ng death threat para mag-ingat? Sikmat niya rito. Huminto ang sasakyan sa stoplight. Bumaling sa kanya si Benjamin at ngumiti. Don't worry, nag-iingat ako para sa'yo. Sinimangutan niya ang binata. Huwag mo nga akong daanin sa pangiti-ngiti mo, Buenavista. Bakit? Baka nai-inlove ka na sa akin, ha? Nakataas ang kilay na tukso nito sa kanya. Tapos, pilitin mo kung panagutan ko yung feelings mo. Excuse me, tigilan mo ako, Benjamin. Anya bago kinurot ang braso nito. Mag-drive ka na nga lang dyan. Green na yung traffic light. Tatawa-tawang ibinalik nito ang atensyon sa daan. Siya naman ay patuloy ang irap sa kawalan. Hay nako, kung alam lang ng mga kliyente mo na ganito ka, baka hindi ka nila pinagkatiwalaan. Anya rito. Sa'yo lang naman ako ganito, Fiona. Oo, kasi ako lang ang paborito mong asarin. Ingos niya rito. Iniwan ng isang kamay nito ang manibela para hawakan ng pisngi niya. That means you're my favorite person. Masuyong anito sa kanya. Sa halip na sumagot pa ay napangiti na lang si Fiona. Sa kabila ng pang-aasar sa kanya ni Benjamin, ay hindi niya maikaila ang pagiging malambing nito sa kanya noon pa man. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa condo unit ni Benjamin sa Makati. Malaki ang unit ng binata, subalit mag-isa lang itong nakatira doon. Solong anak kasi si Benjamin dahil sa maagang pagkawala ng mga magulang nito. Ilang taon itong tumira sa poder ng abuelo bago ito nagdesisyong magsarili. Magpapalit lang ako ng damit, dumiretso ka na sa kusina, Fiona. Ani Benjamin sa kanya. Teka, ano bang iluluto ko? Yung favorite ko, syempre. Adobong manok. Nakangising sagot nito sa kanya bago ito dumiretso sa silid nito. Napangusong dumiretso si Fiona sa malawak na kusina ng binata. Pamilyar na siya roon dahil madalas siya sa unit ng lalaki. Pagkatapos niyang inspeksyonin ang ref ng binata, ay inumpisahan na niya ang pagluluto ng adobong manok. Marunong magluto si Benjamin, subalit noon pa man madalas itong mag-request ng adobong manok sa kanya. Dahil ayon sa binata, paborito nito ang luto niya ng putahing yon. Wow! Maluluto na agad? Masayang tanong ni Benjamin pagpasok nito sa kusina. Bumaling siya sa binata. Mula sa suot na Amerikana kanina, ay nakaputing t-shirt at cargo shorts na lang ito ngayon. Halata ring bagong ligo ang lalaki dahil sa basang buhok nito. Mabilis lang maluto ang adobong manok, no?
Talagang luto na yan pagpasok mo dito dahil naligo ka pa pala. Ang tagal mo kayang maligo, daig mo pa ang babae. I had to take a shower. Nag-commute ako kanina. Baka magreklamo ka na amoy usok ako. Ang arte mo pa naman. Natatawang sagot nito bago lumapit sa kanya. Hindi naman mabango ka pa rin naman kanina. Anya sa lalaki. Nanunuksong nag-angat ng kilay sa kanya si Benjamin. So, pasimple mo pala akong inamoy kanina ha, Fiona? Nakangising tanong nito. Anong pasimple? Siyempre naamoy talaga kita dahil sumakay ka sa kotse ko. Sus, ayaw mo pang aminin na gustong-gusto mo yung amoy ko. Naalala mo nung naglasing ka dahil sa hayop na ex mo? Halos kumapit ka sa leeg ko na parang unggoy kakasingot sa akin nun. Patuloy na pang-asar nito sa kanya. Oo na, gusto ko nga yung pabango mo, pero hindi kita sinadyang amuyin kanina, no? Anya sa binata. Ang mabuti pa ayusin mo na yung mesa kasi maluluto na talaga tong adobo. Okay na rin ang kanin sa rice cooker. Tatawa-tawang pinasadahan nito ng kamay ang basang buhok bago sinunod ang sinabi ni Fiona. Ilang saglit pa ay nasa mesa na sila at handa ng kumain. Grabe, na-miss ko ang luto mo, Fiona. Wika ni Benjamin nang tikman nito ang adobong manok na niluto niya. Napangiti siya sa reaksyon ng binata. Minsan talaga ay para itong bata, lalo na pagdating sa pagkain. Kung makapagsalita ito ay tila hindi ito isang mayaman na kayang bilhin ang lahat ng pagkain sa mundo. Mukha nga Anya sa binata. Magkaharap sila ni Benjamin sa dining table. You start eating too. Anang lalaki bago siya nito ipinaglagay ng pagkain sa plato niya. Thanks, Benj. Nakangiting sambit niya bago sila nagsimulang kumain. Oo nga pala, Fiona. Nabanggit mo kanina na may pabor kang hihingin sa akin. Tungkol saan yun? Tanong sa kanya ni Benjamin sa gitna ng pagkain. Inabot ni Fiona ang baso ng tubig bago nagsimulang sabihin kay Benjamin ang tungkol sa nalalapit na kasal ng pinsan at ex-boyfriend niya. Gusto mo akong dalhin sa kasal ng pinsan mo at iharap na boyfriend sa pamilya mo? Gagad sa kanya ni Benjamin. Tumango siya sa binata. Naalala mong nagsinungaling ako kay mama? Nasabi ko kasi sa kanya na may boyfriend na ako nung binalita niya sa akin na ikakasal na si Gemma at Andre. Kaya ngayon, inaasahan nilang lahat na isasama ko ang boyfriend ko sa kasal ng dalawa. Bakit ba kasi kailangan mong umattend sa kasal ng gagong lalaking yun? Salubong ang kilay na sagot ni Benjamin sa kanya. Pareho kayo ng tanong ni Harriet kanina. Nakangusong sambit niya rito. Because it's a ridiculous idea, Fiona. Bakit naman? Matagal naman na ako nakamove on kay Andre. Anya sa kaharap. Kung tutuusin, pwede naman ako pumunta sa kasal na mag-isa at magdahilan na lang na busy ang boyfriend ko ko. Kaya hindi ko na isama. Kaso, ayoko rin magkaroon pa ng issue. Kaya mas okay talaga kung meron akong ipapresentang lalaki sa harap ni na mama. Patuloy na paliwanag niya kay Benjamin. Disappointed na umiling sa kanya si Benjamin. Paano kung ayoko? Kinagat ni Fiona ang ibabang labi at nakikiusap na tumingin kay Benjamin. Sige na, Benjamin. Ikaw na lang ang last choice ko Last choice? Salubong ang kilay na sagot ng kaharap na tila hindi nagustuhan ng sinabi niya. Sa lagay na to, last choice pa ako, Fiona. Syempre, alam kong busy ka kaya ayaw ko na sanang abalahin ka. Pero yun nga, wala akong mahanap na ibang lalaki. Hindi naman pwede si Harold dahil alam ng pamilya kung totoong kulay ng dugo ng baklitang yun. Kailan ba ang kasal ng pinsan mo at ng gago mong ex? Tanong ni Benjamin pagkatapos nitong uminom ng tubig. Huwag kang magmura, nasa harap ka ng pagkain, Benj. Abogado ka pa naman. Saway niya sa lalaki. Paano hindi ako magmumura? Gago naman talagang lalaking yun. Pero mabuti na rin at hiniwalayan ka niya dahil matagal ko nang sinasabi sa'yo na hindi ka talaga bagay sa kanya. Alam ko na yon, kaya chill ka na dyan, attorney, okay? Anya rito bago ito ipinaglagay ng ulam sa plato nito. At dun sa tanong mo, sa weekend ng kasal nila, sa resort namin sa Batangas, linggo ng umaga ang kasal pero gabi pa lang dapat nandun na tayo sa amin. Hindi pa naman ako pumapayag Bakit parang sure ka na? Bahagyang nakaangat ang kilay na sagot ni Benjamin sa kanya. Nakalabing tumingin siya sa binata. Sige na, Benj. Linggo naman yun Sinalubong ni Benjamin ang mga mata niya bago ito unti-unting tumango. Fine. Sagot nito na nagpalawak sa ngiti ng dalaga.
Thank you, Benj. Maaasahan ka talaga. Kailan ba kita tinanggihan? Ngumiti lang siya sa kaharap. Tama ang binata. Wala pa siyang pabor na hinindian ni Benjamin. Don't worry, utang ko sa'yo to. Anya sa lalaki. Kapag may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang. May kapalit talaga to, Fiona. Sagot sa kanya ni Benjamin. Sasamahan mo ako sa party na pupuntahan ko sa Biyernes bilang date ko. Date mo? Gagad niya sa binata. Oo, anniversary party ng law firm. Required daw na kailangan magsama ng date sa party. Paliwanag nito sa kanya. Bakit akong isasama mong date? Nasaan ang mga babae mo? Sumimangot sa kanya ang binata. Sinabi ko na sa'yo na wala na akong dinidate ngayon. Simula nung naghiwalay kayo ng gago mong ex, huminto na rin ako sa pakikipag-date. Wow, ang tagal na nun ah. Kaya mo palang mabuhay na walang babae? Pangaasar niya rito. Bakit ko pa kakailanganin ng ibang babae? Nandyan ka naman. Nakangiting sagot nito sa kanya. Natigilan si Fiona sa sinabi ni Benjamin. Tila may kung ano sa paraan ng tingin nito sa kanya na dahilan upang bigla niyang abutin ang baso ng tubig sa harap. Siyempre iba naman ako, Benjamin. Best friend mo ko, hindi girlfriend. Katwira niya pagkatapos uminom ng tubig. Ako na bahala sa isusot mo sa Biyernes. Sa halip ay wika nito sa kanya. Hindi na kailangan, Benj. Madami naman akong formal dress. It's fine. Balo walang sagot lang nito sa kanya. Sige na nga, para naman mabawasan din yung kayamanan mo. Nakangising Anya rito. Pagkatapos nilang maghapunan, ay hindi na rin siya nagtagal sa unit ng binata dahil pareho silang may trabaho kinabukasan. Inihatid siya nito sa basement parking ng kondo nito kung nasaan ang sasakyan niya. Text me when you got home, Fiona. Bilin sa kanya ni Benjamin. Opo, attorney. Pabirong sagot niya na ikinasimangot ng lalaki. Ayaw nitong tinatawag niya itong attorney. Ngumiti lang si Fiona bago sinalubong ang tingin ng binata. Na mga sanaling yon, tila may nagudyok sa kanyang yakapin ng binata. Kaya naman hinawakan niya ang damit ni Benjamin bago niya binalot ang braso sa katawan nito. Naramdaman ni Fiona ang bahagyang paninigas ni Benjamin sa ginawa niya. What are you doing, Fiona? Mahinang tanong sa kanya ni Benjamin. Maging si Fiona ay bahagya rin niya bigla sa ginawa. Napagtanto niya na ngayon lang ulit sila nagkadikit ng ganoon ni Benjamin. Ang huling beses na niyakap niya ito ay noong lasing siya dahil kay Andre. Gusto ko lang pasalamat sa iyo, Benj. Narealize ko na ang swerte ko pala dahil best friend kita. Nandyan ka lagi para sa akin. Sambit niya sa binata habang nakasubsob siya sa balikat nito. Kahit na matangkad si Fiona, ay hanggang leeg lang siya ni Benjamin. Akala ko gusto mo lang talaga akong amuin eh. Pabirong sagot ni Benjamin sa kanya. Ang kapal mo rin talaga. Natatawang sagot niya bago sinubukang lumayo rito. Subalit bago siya makawala ay naramdaman niya ang pagbalot ng braso ni Benjamin sa katawan niya. Alam mong hindi kita iiwan, Fiona. Even if the world burned to ashes, nandito pa rin ako para sa'yo. Seryosong sambit sa kanya ng binata habang nakayakap sa kanya. Naramdaman niya ang paghalik nito sa tuktok ng ulo niya. Pakiramdam ni Fiona ay may bumalot na mainit na bagay sa puso niya. Thank you, Benjamin. Ang swerte ko talaga sa'yo. Nakangiti sambit niya nang pakawalan siya nito. Ngumiti lang ang binata bago siya nito iginiya sa sasakyan niya. Please take care, okay? Maingat na bili nito pagpasok niya sa kotse. Malaki ang ngiti niyang pinaandar ang sasakyan at umalis sa condo tower ng binata. Kinabukasan ay binungaran agad si Fiona ng tanong ni Harriet. Napapayag mo ba si attorney? Usisa sa kanya ng bakla pagdating niya sa opisina. Tumango siya sa kaibigan. Lakas mo talaga kay attorney. Nakangising ani sa kanya ng kaibigan. May kapalit yun, no? Kailangan kong sumama sa kanya sa Biyernes. Pagdating ng lunch break ay hindi niya inaasahang magpapadala ng pagkain sa kanya si Benjamin. Bukod pa roon ay dumating din mula rito ang gown at sapatos na susuotin niya sa Biyernes. Wow, iba talaga si Attorney Benjamin. Namimilog ang mata ni Harriet habang nakatingin sa kahon ng dress at sapatos na pinadala ni Benjamin. Chanel? Ang galante? Napanguso si Fiona habang nakatingin sa padala ng binata.
Noon pa man ay mahilig na itong magbigay sa kanya ng kung ano-ano. Humble ito pagdating sa sarili, subalit pagdating sa ibang tao ay mapagbigay ito. Daig pa ni attorney ang jowa ah. Nakangising wika ni Harriet sa kanya. Di kaya nanliligo na yung si attorney, hindi mo lang alam? Tumigil ka dyan, Harrieta. Ganyan na talaga si Benjamin dati pa. Depensa niya rito. Mabilis na lumipas sa mga araw. Pagdating ng Biyernes ng gabi ay sinundo siya ni Benjamin sa condo unit niya. Napakurap si Fiona nang tumambad sa kanya ang binata pagbukas niya ng pinto. Normal na sa kanya ang makitang nakapormal na suot si Benjamin. Subalit tila ibang kagwapuhan ng lalaki ngayon. Tila ba sa tuwing nakikita sila ng binata ay lalo itong gumagwapo sa paningin niya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Fiona? Gwapo ko ba? Nakangising tanong sa kanya ni Benjamin na kinindatan pa siya. Napakurap siya sa ginawa nito, subalit mabilis siyang nakabawi at inirapan to. Ang yabang mo, attorney, anya sa binata bago ito hinila papunta sa elevator. Sus, ayaw mo lang aminin na nagwagupuhan ka sa akin. Hirit nito. Oo na, gwapo ka na. Masaya ka na po? Nakangusong baling niya rito. Bumaling sa kanya ang binata at ngumisi. Nagugutom ka ba? Pwede muna tayong kumain. Tanong nito sa kanya habang nasa sasakyan sila. Hindi na, may pagkain naman sa party. Kulang 30 minuto ang lumipas ay nakarating sila sa hotel na siyang venue ng party. Pinagbuksan siya ni Benjamin ng pintuan at inilalayan niya sa pagbaba. Huwag kang aalis sa tabi ko. Mahinang sambit sa kanya ni Benjamin habang lulan sila ng elevator. Gusto kong isipin ng lahat na girlfriend kita. Natigilan siya sa sinabi nito. At bakit naman? Kunot na ang baling niya rito. Bahagyang nakaangat ang kilay na bumaling sa kanya si Benjamin. Para walang ibang babaeng lumapit sa akin. Isipin mo na lang, practice natin to para bukas. Fine, sagot niya sa binata. Pagkatapos niyang sabihin yon ay naramdaman niya ang pagdampi ng kamay ni Benjamin sa baywang niya. Pagkatapos ay bahagya itong yumuko at inilapit ang bibig sa tenga niya. Nakalimutan kong sabihin. Ang ganda-ganda mo ngayong gabi, Fiona. Bulong sa kanya ni Benjamin. Pakiramdam ni Fiona ay tila may lumundag sa loob ng dibdib niya sa sinabing yun ni Benjamin. Hindi yun ang unang beses na pinuri siya ng binata. Subalit yun ang unang pagkakataon na naapektuhan siya ng ganoon sa sinabi nito. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa palad nitong nasa baywang niya o sa mainit na hininga nitong tumama sa tenga niya o dahil sa paraan ng pagkakapuri nito sa kanya na tila ba pagkalambing-lambing. Alam ko, tanging nasagot ang dalaga kay Benjamin dahil sa hindi maipaliwanag na paghuhurumentado ng dibdib niya. Kalma, Fiona. Baka nakakalimutan mong si Benjamin lang ang kasama mo. Paalala niya sa sarili. Attorney Buenavista. Bati kay Benjamin ng matandang lalaking sumalubong sa kanila. Binati ni Benjamin ang kaharap bago siya nito pinakilala roon. By the way, this is Fiona, Attorney Santos. Fiona, this is Attorney Miguel Santos, isa sa mga partner ng law firm. Bumaling sa kanya ang matanda at ngumiti. Ang ganda naman pala ng girlfriend ni Benjamin. Puri nito sa kanya. Nag-init ang pisngi ni Fiona. Hindi niya alam kung dahil yun sa pinuri siya nito o dahil napagkamalan siyang girlfriend ng kaibigan. Bakit masyado namang big deal sa'yo kung mapagkamalan kang girlfriend ni Benjamin? Hindi naman itong unang beses na nangyari yun. Usig sa kanya ng isang bahagi ng isip. Bagay kami ni Fiona, hindi ba, attorney? Pabirong tanong ni Benjamin sa kaharap na lalong nagpainit ng pisngi niya. Bagay na bagay, Attorney Benjamin. Malaki ang ngiting sagot ni Attorney Santos. Ba't parang namumula ka kanina, Fiona? Kinilig ka yata nang sinabi ni Attorney Santos na bagay tayo ah. Nakangising baling sa kanya ni Benjamin nang iwan sila ng matanda. Ewan ko sa'yo, Benjamin. Pinandilata niya ang binata na natawa sa tabi niya. Ilan pa ang lumapit sa kanila ni Benjamin para bumati. Doon niya napatunayan na talagang kilala si Benjamin sa propesyon nito. Magsi-CR lang ako. Pasimpleng wika niya kay Benjamin habang kausap nito si Attorney Solares. Tumango sa kanya si Benjamin. Dumiretso si Fiona sa restroom at ilang minutong manatili roon. Subalit pagbalik niya sa mesa nila ni Benjamin, ay natigilan siya nang makita si Benjamin na nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa isang magandang babae.
Nagsalubong ang kilay ni Fiona habang pinagmamasdan ng mga to. Akala ko ba dinala niya ako rito para walang lumapit na babae sa kanya? Nawala lang ako saglit nakikipaglandian na sa ibang babae. Mahinang bulong ni Fiona sa sarili. Sa halip na lumapit kay Benjamin ay dumiretso siya sa wine table. Kumuha siya ng isang baso ng wine at wala sa sariling sinaid ang laman niyon. Noon pa man ay hindi na siya natutuwa sa pagiging palikero ng kaibigan. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit tila labis ang inis na nararamdaman niya ngayon. Habang iniinom niya ang pangalawang baso ng wine ay isang lalaki ang lumapit sa kanya. Ikaw yung date ni Benjamin, di ba? Tanong sa kanya ng lalaking halos kasing edad nila ng kaibigan. I'm Lance, kasama ni Benjamin sa law firm. Nakangiting pakilala nito. Tumango siya sa lalaki at formal na inabot ang kamay nito. Fiona, simpleng pakilala niya. Ikaw pala si Fiona na best friend ni Benjamin. Tila namamanghang wika nito sa kanya. Ilang beses ka na niya yung kinuwento sa akin. Napatango lang si Fiona rito. Hindi niya alam na naigwakwento pala siya ni Benjamin sa mga katrabaho nito. So, bakit nandito ka at wala sa tabi ni Benjamin? Kuryosong tanong ni Lance sa kanya. Busy naman siya sa ibang babae, kaya ayos lang. Matabang na sagot niya kay Lance. Bakit parang hindi naman okay sa'yo? Nakaangat ng kilay na tanong ni Lance. Mukha kang nagsiselos na girlfriend, Fiona. Komento pa nito. Muntik na niyang maibuga ang iniinom na wine sa sinabi ng lalaki. Anong nagsiselos? Magkaibigan lang kami ni Benjamin. Isinama lang niya akong date ngayon dahil wala siyang maisamang ibang babae. Wala kang gusto sa kanya? Tila naaaliw na tanong ni Lance sa kanya. Wala. Kunot ang naong giit ni Fiona sa kaharap. Magkaibigan lang kami, okay? Alam kong gwapo si Benjamin pero hindi ko yun papatulan. Ayoko sa mga babaero. I'm sorry, mukha ka kasing nagsiselos. Ani Lance sabay taas ng wine glass nito. Akmang sasagot pa siya nang marinig ang pamilyar na boses ni Benjamin. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Bumaling siya kay Benjamin na hindi niya namalayang nasa tabi na niya. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanila ni Lance. Nakita ko mag-isa siya rito kaya kinausap ko pare. Ani Lance kay Benjamin bago ito nagpaalam sa kanila. Akala ko ba magbabanyo ka lang? Tanong sa kanya ni Benjamin nang maiwan silang dalawa sa wine station. Akala ko rin dinala mo ako rito para maging date mo, pero makikipaglandian ka pa rin pala sa ibang babae. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay lumabas na yun sa bibig niya. Ibang babae? Kunot noong gagad ni Benjamin. Huwag ka na nga magkailaboy na vista. Nakita kitang may katawanan paglabas ko ng banyo, kaya hindi na ako tumuli sa pwesto mo. Irap ni Fiona sa binata. Hindi ko yun babae. That's just my client, Fiona. Sinabi ko na sa'yo, hindi na ako nakikipag-date. Sagot ni Benjamin sa kanya. Talaga? Kliyente mo lang ang magandang babaeng yun? Nagdududang tanong niya rito. Yeah. Marahang sagot nito bago kinuha ang wine glass mula sa kamay niya. Bakit ka uminom ng wine hindi ka pa kumakain? Kumunot ang noo ni Fiona at bahagyang napaatras nang bahagyang yumuko si Benjamin at ilapit ang mukha sa kanya. Hoy Benjamin, anong ginagawa mo? Nanlalaki ang mga matang tanong niya rito. You smelled alcohol, Fiona. Ilang baso ng wine na mainom mo? Sa halip ay tanong nito sa kanya. 3? Sagot niya na lalong ikanalalim ng gitla sa noon ng binata. Natigilan siya nang hawakan ni Benjamin ng kamay niya at igiya siya palabas ng bulwagan. Saan tayo pupunta, Benjamin? Uuwi na. Kakasimula pa lang ng party. Kunot noong sagot ni Fiona sa binata. At amoy ala ka na. Bali nito sa kanya. You have low alcohol tolerance, Fiona. Bakit uminom ka ng wine? Nauuhaw kasi ako. At yun lang ang nakita kong pwede kong inumin. Kagat ang labing palusot niya. Sana nilapitan mo ako agad. Ani Benjamin sa kanya. Paano ako lalapit ay may kuusap kang iba? Nakangusong sagot niya rito. Bumaling siya kay Benjamin. Nakita niyang kagat nito ang ibabang labi bago bumuntong hininga. I'm sorry. Marahang sambit nito pagkatapos bumaling sa kanya. Let's leave this party and eat somewhere else. Okay lang ba? Hindi ka mapapagalitan? Anya rito.
Natawa ito sa sinabi niya. Mapapagalitan? Nakalimutan mong isa ako sa pinakamagaling na lawyer ng firm namin. May pagkamayabang ka rin no? Baling niya rito. Ngumisi lang sa kanya ang binata bago nito hinubad ang suot na coat at ipinatong sa balikat niya. Wala sa sariling napangiti si Fiona sa ginawang yun ni Benjamin. Wala talagang kupas sa pagiging gentleman nito. Paglabas nila ng hotel ay dinala siya ng lalaki sa paborito nilang restaurant na madalas nilang kainan. Bakit halos lahat ng kliyente mo ay puro babae? Dahil ba gwapo ka? Nakairap na tanong niya rito habang kumakain sila. Bahagyang natawa sa kanya si Benjamin. No, nagkataon lang. Saka halos mga babae lang talaga ang madalas na mag-file ng annulment these days. Sus, syempre ikaw ang kinukuha nilang lawyer kasi gwapo ka. Ingos niya rito. Anong meron sa'yo ngayon, Fiona? Kanina ko pa narinig sa'yo ang salitang gwapo Nakangising tanong ni Benjamin sa kanya. Napakurap siya sa sinabi ni Benjamin. Siya man ay kanina pa napapansin na tila may kakaiba nga sa sarili niya. Hindi niya alam kung nagsimula iyon noong hapitin siya kanina ng binata at bulungan sa tenga. O noong yakapin niya ito ilang araw na nakaraan. Anong problema? Gwapo ka naman talaga. Kung may kaswal na sagot niya rito. Ngumisi sa kanya si Benjamin bago nito hinawakan ng kamay niya at kagatan ng pizza slice na hawak niya. Pizza ko yan! Napasinghap na sambit ni Fiona rito. Nagtaas lang ng kilay sa kanya ang binata. Lagi ko naman yung ginagawa Anito bago padaanan ng dila ang ibabang labi. Wala sa sariling napalunok si Fiona habang nakatitig sa labi ni Benjamin. Hindi niya maintindihan ang biglang pag-iinit ng pisngi niya. Ano bang nangyayari sa iyo, Fiona? Kastigo niya sa sarili. Wala sa sariling umiling ang dalaga bago kumagat sa hawak na pizza. Hey, may ketchup ka pa sa labi. Untag sa kanya ni Benjamin. Bago pa siya makakilos para punasan yon ay inunahan na siya ng binata. Kasabay ng pagtampi ng daliri nito sa kanya ay ang pagkabog ng dibdib niya. There. Marahang wika ni Benjamin pagkatapos nitong punasan ang sulok ng labi niya. Tumikim si Fiona at tipid ng ngumiti sa binata. Salamat, Benj. Sorry din dahil maaga tayong umalis sa party dahil sa akin. Masuyo ngumiti lang sa kanyang lalaki. It's fine. The party's boring anyway. Kung hindi mo ako sinamahan, baka hindi rin ako pumunta. Sagot nito. Ano nga pala ang plano natin bukas? Tanong nito kapag kuwan. Like I said, ipapakilala kita bilang boyfriend ko sa harap ng pamilya ko. Sagot niya rito. Magkapanggap tayong mag-boyfriend sa harap ng pamilya mo, di ba? Siguradong magtatanong sila kung paano naging tayo. Anong sasabihin natin? Tumikim si Fiona. Sabihin natin na bigla na lang tayo nagkagustuhan. Ganon. Kaswal na sagot niya rito. Ang generic naman ng kwento na yan, Fiona. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na isang araw bigla mo na lang ako hinalikan dahil na-realize mong mahal mo pala ako? Nakangising wika nito. Aba, at ako pa talaga ang unang nanghalik? Ingos niya rito. Gusto mong ako? Nanunuksong tanong ni Benjamin. Siyempre, ikaw yung lalaki Pero ikaw naman yung patay na patay sa akin, di ba? Hoy, hindi yan ang sasabihin ko sa pamilya ko bukas ha. Nagpatuloy sila sa pag-aasaran ng binata habang kumakain. Salamat sa dinner bench. Ani Fiona sa lalaki nang ihatid siya nito sa kondo niya. No, thank you for coming with me, Fiona. Akma niya nga alisin ang coat nito sa balikat niya, subalit pinigilan siya ng binata. Keep it, Fiona. Ang dami mo ng coat na iniiwan mo lang sa akin. Kung sabagay, wala naman sa'yo yun dahil mayaman ka naman. Nakangising sambit niya rito. Bahagyang natawa lang si Benjamin bago ipinatong ang kamay sa ulo ni Fiona. Madalas yung gawin ng binata kapag nagpapaalam to sa kanya. Good night, Fiona. Let's see each other tomorrow. Good night, Benjamin. Mag-ingat ka pa uwi ha. See you tomorrow. Isang matamis na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Benjamin. I will. Anito bago tuluyang umalis. Kinabukasan ng hapon ay dumating si Benjamin sa condo unit niya para sa lakad nila pa Batangas. Hindi napigilan ni Fiona na hindi pa sa dahan ng tingin si Benjamin. Nakasuot ito ng maong na pantalon at itim na polo shirt. May nakasabit ding sunglasses sa polo nito.
Malayo ang suot nito ngayon sa formal na ayos nito kagabi, subalit hindi nabawasan ang kagwapuhan ng binata. Sinabi ko kay mama na paalis na tayo. Ani Fiona kay Benjamin pagsakay nila sa kotse nito. Isang konsehal ang ama ni Fiona sa isang bayan sa Batangas. Bukod sa ilang resort na pag-aari ng pamilya niya roon, ay mayroon din silang poultry farm sa probinsya. So, kabisado mo na ba kung anong sasabihin sa kanila? Tanong sa kanya ni Benjamin. Kagabi ay nagkasundo na sila ng binata kung ano ang sasabihin sa kanyang mga magulang. Tumango si Fiona kay Benjamin. Kapag nagtanong sila kung paano tayo naging mag-boyfriend, ikukwento ko na bigla ka nalang umamin sa akin na gusto mo ko. Tapos nanligaw ka at sinagot kita. Anya rito. At sinagot mo ako agad dahil mahal mo rin pala ako. Huwag mong kakalimutang idutong yun, Fiona. Oo na, attorney. Nakangusong sagot niya. Teka, anong endearment natin? Babe? Nakangising sagot nito na ikinasimangot niya. Tigilan mo ako sa babe na yan dahil yan ang tawag mo sa mga babaeng dinidate mo, Buenavista. Di ko alam na silosa ka pala. Natatawang komento nito. Anong silosa? Ayaw ka lang ma-associate sa mga babaeng yun, no? Wala na nga akong babae. Ikaw na lang, Fiona. Anong babae? Hindi mo ako babae, no, Benjamin Buenavista? Eh di ba magpapanggap akong boyfriend mo? Eh di ibig sabihin girlfriend kita ngayong weekend. Anito, bago kinuha at hinawakan ng isang kamay niyang nakapatong sa hita niya. Anong ginagawa mo, Benjamin? Kunot ang noong tanong niya sa binata. Papakilala mo akong boyfriend, di ba? Eh di kailangan natin mag-practice. Sagot nito bago pinagsalikop ang mga daliri nila. Napakarap si Fiona sa ginawa ng binata. Sa ilang taong pagkakaibigan nila ay hindi yun ang unang beses na hinawakan nito ang kamay niya. Subalit yun ang unang pagkakataon na nagsalikop ang mga daliri nila. Napalunok si Fiona nang maramdaman ang kakaibang init na umakyat sa kamay niya. Come on, love. Sambit ni Benjamin bago dinala ang magkasalikop na kamay nila sa gear shift ng sasakyan nito. Love? Gagad niya sa binata. Oo, endearment natin. Sagot nito. Ayaw mo ng babe, di ba? Ayoko rin ng honey dahil yun ang tawag sa'yo ng gago mong ex. Tumikhim si Fiona. Fine, pero wag na tayo mag-practice. Hindi naman tayo ilang sa isa't isa dahil matagal na naman tayong magkaibigan. At sweet ka naman talaga. Mas maging malambing ka lang siguro. Ganon. Anya rito bago binawi ang kamay sa binata. Mag-concentrate ka na lang sa pagmamaneho. Bumani sa kanya si Benjamin. So, bukod sa holding hands at yakap, pwede kitang halikan? Natigilan si Fiona sa tanong na yun ng binata. Hindi naman siguro kailangang umabot sa puntong kailangan nating maghalikan sa harap ng pamilya ko. Para lang maniwala silang boyfriend kita, Benjamin. Ano ka ba? Paano kung kailangan? Then fine, halik lang naman eh. Bali walang sagot niya. Pilit iniignora ang kabang bigla na lang namuo sa dibdib niya. Kung makapagsalita ka, parang ang dami mo nang nahalikan, Fiona. Ikaw ang madami nang nahalikan. Kaya for sure, bali wala lang sa'yo ang humalik ng kung sino-sino. Ingos niya sa binata. Hindi ka naman kung sino-sino lang, Fiona. Seryosang baling sa kanya ni Benjamin. At matagal na akong walang hinahalikan. Dahil sa huling sinabi ng binata, ay wala sa sariling napatingin siya sa mga labi nitong mapupula. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, bigla ay sumagi sa isip niya kung ano ang pakiramdam na mahalikan ni Benjamin. Maghunos dili ka, Fiona. Baka nakakalimutan ng best friend mo si Benjamin. Paalala sa kanya ng isang parte ng utak. Umiling siya at inalis ang tingin sa binata bago pa siya nito punahin. Pinagdidiskitahan niya ang stereo ng kotse nito at sumabay sa kanta para alisin ang kakaibang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Pagkatapos ng higit 2 oras na biyahe, ay nakarating sila sa bahay ng pamilya ni Fiona. Ready ka na umakting, love? Pilyo ang naging tanong sa kanya ni Benjamin pagbaba nila ng sasakyan nito. Nakangusong tumango siya sa binata. Galingan mo anya rito. Bahagyang natawa si Benjamin bago nito kinuha ang kamay niya at pinagsalikop yun. Don't worry, Fiona. Kindat sa kanya ng binata bago nila iniwan ng sasakyan nito. Ate Fiona! Agad siyang sinalubong ng kapatid na si Faye.
Ang babae ang nag-iisa niyang kapatid. Matanda siya rito ng 10 taon. Kasama mo si Kuya Benjamin. Anang kapatid na dumoble ang ngiti nang bumaling sa kasama niya. Hi, Faye. Bati ng binata sa kanyang kapatid. Kailan ba tayo huling nagkita? Ang tangkad mo na ngayon ah. Ikaw naman, Kuya Benj, ang gwapo mo pa rin. Nakangising sa meet ni Faye bago bumaling muli kay Fiona. Ate, akala ko ba kasama mo ang bagong boyfriend mo? Tanong ni Faye at agad napahinto at nanlaki ang mata nang mapansin na magkahawak ang kamay nila ni Benjamin. Si Kuya Benj ang boyfriend mo? Oo, Faye. Ako ang boyfriend ng ate mo. Si Benjamin ang sumagot sa kapatid niya. Malakas na suminghap si Faye pagkatapos ay malawak itong umiti. Ate, mabibigla si Mama, pero siguradong matutuwa yun. Naabutan nilang naghahanda ng hapunan ng ina sa dining table. Tulad ni Faye, nabigla ang ina nila nang makita ang magkahawak na kamay nila ni Benjamin. Kaya naman pala hindi mo masabi-sabi sa amin kung sino ang bagong boyfriend mo. Itong si Benjamin pala. Ngiti sa kanya ng ina sa gitna ng pagkain nila ng hapunan. Narinig na rin ng mga magulang at ng kapatid niya ang kwentong napagkasunduan nila ni Benjamin na sabihin sa mga ito. Na ilang buwan pagkatapos nila maghiwalay ni Andre ay umamin sa kanya si Benjamin na matagal na siya nitong gusto. Gusto daw po kayong surpresahin ni Fiona, tita. Nakangiting wika ni Benjamin sa ina na nasa harapan nila. Abay, talagang nasurpresa ako. Sagot ng ina ni Fiona. Noon pa man ikaw na ang gustong-gusto ko para sa anak ko, Benjamin. Kaya lang kapag tinatanong ko itong si Fiona tungkol sa inyong dalawa, laging sinasabi ng anak ko na magkaibigan lang kayo at imposibleng magkagustuhan. Malaki ang ngiting pagpapatuloy ng ginang. Mabuti at sinubukan mong umamin sa anak ko, Benjamin. Matagal ko na po talagang gustong umamin kay Fiona, tita. Ani Benjamin. College pa lang kami, gusto ko na siya. Kaso hindi ako nakakahanap ng tiempo at lagi nangungunahan ng ibang lalaki. Hanggang sa pumasok ako sa law school at naging abala sa pag-aaral. Pagka-graduate ko naman ng law school, biglang naging sila ni Andre. Kaya naisip ko noon na hanggang kaibigan lang siguro ang role ko sa buhay ni Fiona. Pero nung naghiwalay sila ni Andre at nakita ko siyang miserable, natauhan ako. Ilang beses kong naisip na kung sana hindi ako naging duwag doon sa pag-amin sa nararamdaman ko kay Fiona at nagkaroon ako ng pagkakataong paibigin siya. Hindi ko sana siya nakikitang nasasaktan sa iba. Kaya naman po nung nagkaroon ako ng pagkakataon, hindi na ako nagdalawang isip na aminin sa kanyang nararamdaman ko. Pinigilan ni Fiona ang mapatulala pagkatapos marinig ang lahat ng sinabi ni Benjamin. Kung hindi lang niya alam na imbento lang ang lahat ng yon, siguradong kahit siya ay mapapaniwala sa kwento ng binata. Hindi ko akalain na talagang seseryosohin niya ang pagpapanggap namin. Ani Fiona sa sarili. Sa gwapo mo yan, hindi ko akalaing torpe ka pala, Kuya Benj. Nakangising komento ni Faye na katabi lang ng ina. Bahagyang natawa ang binata sa tabi ni Fiona. Hindi ko rin nakalain eh. Anito sabay baling sa kanya. Ganito siguro talaga ang tama sa akin ng ate mo. Nakakatorpe. Pilyo ang ngiting wika ni Benjamin habang diretsyong nakatingin sa kanya. Gusto niyang kunutan ng noo si Benjamin sa paraan ng pagtingin nito sa kanya na tila ba tinutunaw siya. Subalit dahil nasa harap sila ng pamilya ay ngumiti lang siya sa binata. Teka, nagbablush si ate oh. Tukso sa kanya ng kapatid. Agad siyang bumaling kay Faye at pinanlakihan ito ng mga mata. Hindi tanggi niya sa kapatid. Bakit naman siya magbablush na sinabi ni Benjamin? Alam naman niyang gawa-gawa lang nito ang lahat ng yun. Anya sa isip. Sus, huwag ka na mag-deny na kinikilig ka kay Kuya Benjamin. Boyfriend mo na nga eh. Tukso sa kanya ng kapatid. Narinig ni Fiona ang mahinang tawa ni Benjamin. Huwag mo asarin ang kapatid mo, Faye. Nahihiya pa talaga yan kapag pinag-uusapan ng relasyon namin. Anito sa kanyang kapatid. Akmang magsasalita si Fiona nang marinig niya ang pagdikhim ng ama na nasa kabisera ng mesa. Kung totoong matagal mo nang gusto ang anak ko, iho, paano may papaliwanag ang pagiging palikero mo? Seryosong tanong ng ama ni Fiona habang nakatingin kay Benjamin. Pasensya na, Benjamin pero ilang beses nabanggit ng anak ko na kabila mga babae mo nung college kayo. At kahit ngayong abogado ka na ay marami pa ring babaeng nalilig sa'yo. Nakagat ni Fiona ang ibabang labi sa sinabi ng ama.
Nakalimutan niyang kung may isang taong hindi basta-basta maniniwala sa pakulunin ni Benjamin, yun ay ang ama niya. Dahil tulad ng binata, abogado rin ito. Tama po kayo, Tito. Marami akong babaeng nakarelasyon, pero wala ni isang sineryoso sa mga yun. Seryosong sagot ni Benjamin sa ama ng dalaga. Sa loob kasi ng maraming taon, sinubukan kong ibaling sa ibang mga babaeng nararamdaman ko kay Fiona. Pero sa huli, hindi rin po ako nagtagumpay. Masyadong loyal ang puso ko sa anak niyo kaya kahit na alam kong wala akong pag-asa sa kanya pa rin ako lagi bumabalik. Magalang na paliwanag ni Benjamin. Alam ko rin dahil sa reputasyon kong yun, maraming magdududa sa nararamdaman ko kay Fiona, Tito. Pero gusto kong sabihin sa harap niyong pamilya niya na mahal ko siya. At sigurado akong siya lang ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. Pagtatapos ng binata. Sa pagkakataong yun ay tuluyang napatulala si Fiona kay Benjamin. Kasabay niyon ay naramdaman niya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Kalma, Fiona. Umaacting lang si Benjamin. Walang totoo sa lahat ng sinabi niya. Pilit na paalala niya sa sarili. Nagtitiwala ako sa sinabi mo, Benjamin. Umaasa ako na hindi mo sasaktan ng anak ko. Anang kanyang ama sa binata na halatang maniwala sa sinabi ng binata. Ipinapangako ko po yan sa inyo, Tito. Hindi ko po sasaktan si Fiona. Sagot ni Benjamin. Bumalik sa kanya ang binata at ngumiti. Pagkatapos ay kinuha nito ang kamay niya at nilapatan ng halik. Pakiwari ni Fiona ay may kung anong natunaw sa loob niya sa ginawang yun ng binata. Subalit sa kabila ng pagwawalang nararamdaman sa loob ng dibdib, ay pinilit niyang gumanti ng ngiti rito. Natapos ang hapunan nila na paniwalang-paniwala ang pamilya ni Fiona na totoo ang relasyon nila ni Benjamin. Ang galing mo kanina, Benjamin. Kahit ako, muntik mo nang paniwala sa mga sinabi mo. Hindi napigilang sabihin ni Fiona sa binata nang ihatid niya ito sa kwarto kung saan ito matutulog ngayong gabi. Kasalukuyang nire-renovate ang isang bahagi ng bahay nila kung saan naroon ang mga guest room, kaya doon tutuloy si Benjamin sa kwarto niya. Samantalang siya ay doon makikitulog sa kwarto ng kapatid. Muntik lang. Nakaangat ang kilay na tanong ni Benjamin sa kanya. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Bakit naman ako maniniwala? Alam ko naman puro imbento lang ang lahat ng yun. Tawa niya rito. Grabe, lawyer ka nga talaga. Ang galing mo magsinungaling eh. Sinasabi mo ba ang sinungaling kami mga abogado, Fiona? Kunot noong tanong nito. Hindi ba? Anya rito. Hindi no. Tuso lang kami pero hindi kami sinungaling. Makahulog ang sagot nito sa kanya. Ewan ko sa'yo, attorney. Basta magaling ka pa rin magsinungaling. Anya rito bago tumayo sa sofa. Binuksan niya ang closet para kumuha ng damit pantulog na dadalhin niya sa silid ng kapatid. Bakit hindi ka na lang dito matulog, Fiona? Total, malaki naman ang kama mo. Nakangising wika sa kanya ni Benjamin. Gentleman naman ako kaya makakaasa kang hindi kita gagapangin. Pinanlakihan niya ito ng mata. Gusto mo bang habulin ka ng baril ni Papa? Kahit sinabi natin sa kanya na boyfriend kita, conservative yun, no? E di, sasabihin kong pananagutan naman kita. Nakangising sagot lang nito bago tumayo at lumapit sa kama niya. Ewan ko sa'yo, Benjamin Buenavista. Puro kakalokohan. Irap niya sa binata. Tumawa si Benjamin bago nito hinawakan ng isang lumang picture na nakadisplay sa isang bahagi ng silid niya. Picture yun ni Fiona noong JS prom niya kasama ang partner niya. Ito ang partner mo ng JS prom? Mukhang ting-ting, Fiona. Baling ni Benjamin sa kanya. Ang pangit talaga ng taste mo sa lalaki. Palatak pa nito. Excuse me, ingos niya rito. Ikaw ang may pangit na taste, no? Basta babaeng malaki ang boobs, papatulan mo kahit masama ang ugali. Sikmat niya rito. Akin na nga yan. Bago pa makasagot ang binata ay lumapit na siya rito at kinuha ang hawak nitong larawan. Subalit iniiwas si ni Benjamin sa kanya. No, tinitignan ko pa. Natatawang sagot nito sa kanya sabay taas ng isang kamay. Benjamin, isa! Banta niya sa binata bago tumingkayad at sinubukang abutin ng larawan. Sa ginawang yun ni Fiona ay bigla siyang nawalan ng balanse at napahawak sa damit ng lalaki. Dahil hindi rin inaasahan ni Benjamin ang pagkapit niya rito, maging ito ay nawalan ng balanse. Bumagsak ito sa kama niya at dahil nakahawak siya sa binata, bumagsak din siya sa ibabaw nito. Nanlaki ang mga mata ni Fiona nang mapagtanto ang posisyon nila ni Benjamin.
Halos mapasubsob ang mukha niya sa malapad na dibdib nito. Biglang nag-init ang pisngi niya sa ideyang nasa iisang kama lang sila ng lalaki. Okay ka lang, Fiona? Marahang tanong ni Benjamin. Naramdaman niya ang braso nito sa kanyang baywang. Tumikim siya para pagtakpan ng pag-iinit ng pisngi. Bakit ba kasi ayaw mong ibigay sa akin ng picture ko? Tingnan mo tuloy. Singhal niya rito. Tinitingnan ko pa kasi. Natatawang sagot ng binata. Ramdam ni Fiona ang paggalaw ng dibdib nito dahil doon. Napakorap si Fiona habang nilalabanan ng pagnanais na sumubsob sa mabangong dibdib ng lalaki. Ewan ko talaga sa'yo, Benjamin. Diyan ka na nga. Anya sa binata bago sinubukang lumayo rito. Inalalayan siyang tumayo ng binata. Subalit sa halip na tingnan ito, ay mabilis niyang kinuha ang nabitiwang damit bago dumiretso sa pinto ng silid. Teka, Fiona, may nakalimutan ka. Tawag ni Benjamin sa kanya. Lumingon si Fiona sa binata na nakaupo sa kama niya. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang hawak nito ang panty niya. Suminghap siya bago nagmamadaling bumalik at hinaplot yun sa binata. Pambata pa lang pantulog mong panty, Fiona? Nakangising tanong ni Benjamin na lalong ikinapula ng mukha ng dalaga. Nakakainis ka talaga, Buenavista. Sikpat niya kasabay ng paghampas sa braso nito. Isang naaaliw na tawa ang sagot sa kanya ni Benjamin. Good night, love. Malokong wika pa nito sa kanya. Love mong mukha mo. Sagot niya sa lalaki bago ito tuluyang iwan sa silid niya at dumiretso na siya sa silid ni Faye. Bakit namumula ka, ate? Tanong kay Fiona ng kapatid pagdating niya sa silid nito. Ano, may ginawa kayong kababalaghan ni Kuya Benjamin bago ka nagpunta dito, no? Pinanlakihan niya ng mga mata ang kapatid. Tumigil ka nga dyan, Faye. Anong kababalaghan ng sinasabi mo riyan? Sus, normal naman na yun dahil boyfriend mo siya, no? Nakangising sagot sa kanya ng kapatid. Kung gusto mo, dun ka na lang din matulog sa kwarto mo. Promise, hindi ko kayo isusumbong kay Papa bukas. Anito sa kanya na kinindatan pa siya. Ewan ko sa'yo, Faye. May boyfriend ka na ba at ganyan ka magsalita? Nanliliit ang mga matang balik sa kapatid niya. Wala, ate. Mabilis na sagot ni Faye sa kanya. Pag nagka-boyfriend ako, gusto ko yung tulad ni Kuya Benjamin. Gwapo, mayaman, at higit sa lahat, ubod ng sweet. Ha? Madami naging babae yun, no? Huwag siyang gawin mong role model. Nako, sasakit lang ang ulo mo. Nakasimangot na sagot niya sa kapatid. Sus, narinig mo naman yung sinabi niya, di ba? Marami lang siya naging girlfriend kasi sinubukan niyang ibaling sa ibang nararamdaman niya sa'yo. Ani Faye sa kanya. Hay, kung alam mo lang na hindi totoo yun, Faye. Ngaling-ngaling sabihin niya sa kapatid. Nang gabing yun ay hindi maintindihan ni Fiona ang sarili kung bakit nakatulog siya na laman ng isip niya si Benjamin. Kinabukasan, nang magising siya, ay dumiretso siya sa kwarto niya para gisingin ng binata. Buong akala niya ay maaabutan niya pang tulog si Benjamin. Subalit nabigla siya nang katukin niya ito at tumambad sa kanya ang bagong ligong lalaki. Nakabalot ng puting tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan nito at bahagya pang basa ang dibdib. Good morning, Fiona. Nakangiting bati sa kanya ni Benjamin. Napalanok si Fiona bago mabilis na ibinalik ang tingin sa mukha ni Benjamin. Hindi yun ang unang beses na nakita ng dalaga ang katawan ni Benjamin. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit ibang epekto niyon sa kanya ngayon. Good morning. Tunay ko lang kung gising ka na. Anya sa kaharap. Kanina ba akong gising, Fiona? Gusto mong pumasok? Mabilis na umiling siya. Hindi na. Doon ako mag-aayos sa kwarto ni Faye. Nandoon na rin naman ang isusuot ko eh. Magbihis ka na dyan. Bakit umagang-umaga namumula ka? May sakit ka ba? Tanong ni Benjamin kasabay ng pagdampi ng palad sa noo niya. Wala. Mabilis na sagot ng dalaga kasabay ng pag-alis ng kamay ng binata sa noo niya. Sige na, mag-ayos ka na dyan at maaga tayong pupunta sa kasalan. Anya bago ito talikuran. Anong nangyayari sa'yo, Fiona? Ilang beses mo naman nang nakita ang katawan ng lalaking yun. Bulong niya sa sarili habang naglalakad pabalik sa silid ng kapatid. Pagkatapos ng kulang 2 oras ay natapos sila ng kapatid sa pag-aayos. Pareho silang nakasuot ng pastel blue dress na siyang motif ng kasal. Pagdating sa baba ay naabutan nila roon ng mga magulang kasama si Benjamin. Hindi napigilan ni Fiona ang sariling hindi mapatitig sa binata
Napakagwapo nito sa suot na Amerikana na pinaresan ng powdered blue necktie para tumugma sa suot niya. Ang gwapo mo naman, Kuya Benjamin. Bati ni Faye sa binata. Thank you, Faye. You look very lovely too. Sagot ni Benjamin bago ito lumapit kay Fiona. Pinasadahan siya ng tingin ng binata bago nito kinuha ang kamay niya at hinalikan. You look beautiful, love. Malambing na sambit nito habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Napalunok si Fiona kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Pakiwari niya ay matutunaw siya sa lalim ng tingin ni Benjamin sa kanya. Thank you, love. Ang gwapo mo rin ngayon. Mahinang sagot niya sa kaharap. Ngayon lang? Lagi naman akong gwapo ah. Nakaangat ng kilay na sagot nito na siyang ikinangisi ni Fiona. Sa pagbibirong yun ng binata ay napawi ang malakas na kabog ng dibdib ng dalaga. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, ay nakarating sila sa resort nila kung saan gaganapin ang kasal. Agad na napansin ni Fiona na nakatingin sa kanilang dalawa ni Benjamin ang dating nobyong si Andre. Benj, babatiin ko lang si Andre at ang pamilya niya. Anya sa binata. Naramdaman niya ang paghigpit ng kamay ni Benjamin sa kanya. No, Fiona, hindi ka aalis sa tabi ko para kausapin ang gago mong ex. Mahina, ngunit mariing wika sa kanya ng lalaki. Benjamin, babati lang ako sa pamilya niya. Marahang baling niya sa binata. Ayoko namang maging bastos. Sa loob na 3 taong relasyon nila ni Andre, ay nakilala at naging mabuti sa kanya ang pamilya nito. Fine. 10 minutes, Fiona. Tila napilitang pagpayag ni Benjamin. Ngumiti siya sa binata. Yes po, attorney. Anya rito bago inalis ang kamay sa braso nito. Subalit bago siya pakawalan ni Benjamin, ay nabigla siya nang halikan siya nito sa pisngi. Sa labis na pagkabigla ay halos matulala si Fiona habang naglalakad papunta kay Andre. Fiona, nabangit sa akin ni Gemma na dadalo ka, pero hindi ko akalaing makakapunta ka nga. Tila hindi makapaniwalang bati sa kanya ni Andre. Isang tipid ng ngiti ang iginawad ni Fiona sa dating nobyo. Of course, pinsan ko si Gemma, Andre. Anya rito. Kalimutan na natin ang nakaraan dahil baliwala na sa akin yun. Masaya ako para sa inyong dalawa ng pinsan ko. Sana lang iwag mo siyang saktan, okay? Kumanti sa kanya ng ngiti ang dating nobyo. Makakaasa ka na magiging mabuting asawa ko kay Gemma, Fiona. Ani Andre sa kanya. Masaya rin ako malaman na kayong dalawa na pala ni Benjamin. Pagpapatuloy nito. Well, hindi ko rin inaasahan na magiging kami ni Benjamin. Tipid ang ngiting pakikisakay niya sa huling sinabi nito. Hindi na rin naman ako nabigla nang malaman ko, Fiona. Sagot ni Andre na siyang ikinakunot ng noo ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Dati pa lang napansin ko ng ibang pagkakaibigan niyo ni Benjamin. Minsan pakiramdam ko mas mahalaga siya para sa'yo kumpara sa akin, Fiona. Kaya hindi ko na pinagtaka nang pumayag ka agad na makipaghiwalay sa akin. Anong sinasabi mo, Andre? Hindi makapaniwalang gagad niya rito. Minahal kita nung tayo pa ha? Ngumiti sa kanyang kaharap. Alam ko yun, Fiona. Pero hindi ko lang maiwasang hindi magselos at ma-insecure dahil alam kong higit pa sa kaibigan ang nararamdaman sa'yo ni Benjamin. At natatakot ako na baka ganun ka rin sa kanya. Kaya ngayong nakita ko kayong magkasamang dalawa, naisip kong tama ang kutob ko noon, na pareho rin kayo ng nararamdaman ni Benjamin sa isa't isa. Gusto niyang pabulaanan ang sinabi ni Andre, subalit hindi niya magawa dahil hindi naman ito alam na nagpapanggap lang sila ni Benjamin ngayon. Kahit napatunayan kong tama ang hinala ko noon, masaya ako na kay Benjamin ka napunta, Fiona, dahil alam kong hindi ka niya sasaktan. Pagpapatuloy ni Andre. Salamat, Andre. Tanging nasambit ni Fiona sa dating nobyo bago magpaalam para batiin ang pamilya nito. Okay ka lang, Fiona? Mahinang tanong sa kanya ni Benjamin pagbalik niya sa binata. Magkatabi silang nakaupo habang naghihintay ng pagsisimula ng kasal. Anong pinag-usapan niyo ng gagawin yun na tahimik kapag balik mo dito? Wala, Benjamin. Binati ko lang siya. Sigurado ka? Bakit parang hindi ka okay? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Bumano siya sa nakakunot noong katabi. Best friend niya si Benjamin. Subalit sa pagkakataong yun ay hindi niya kayang sabihin sa binata na ito mismo ang bumabagabag sa kanya. Imposible ang lahat ng sinabi ni Andre. Wala akong gusto kay Benjamin. At lalong wala rin siyang gusto sa akin. Giit ni Fiona sa sarili. Tumikhim siya at ngumiti sa binata.
Wala, Benj. Okay lang talaga ako. Ani rito. Sa katigilan mo ng kakatawag kay Andre ng gago, baka mapalayas tayo sa kasal niya. Pabirong dugtong niya. Kapag pinaalis ako, isasama kita. Sagot ni Benjamin sa kanya. Pero seriously, Fiona, kung gusto mo umalis, pwede kitang itakas dito. Seryosong wika nito sa kanya, bakas ng pag-aalala sa muka. Ngumiti siya kay Benjamin. Pakiramdam niya ay may humapulo sa puso niya sa pag-aalalang ipinapakita ng binata. Huwag ka mag-alala, Benj. Okay lang talaga ako. Hindi naman ako masokista para pumunta dito kung hindi pa talaga ako nakamove on kay Andre. Tatapusin natin ang kasal. Makikikain pa tayo, no? Sakto, hindi pa tayo nag-aalmusal. Biro niya. Good, Fiona. Sambit ni Benjamin kasabay ng paghawak nito sa kanya. Hindi mo deserve ang mga lalaking katulad niya. At sino ang deserve ko? Yung lalaking tulad mo. Pabirong sagot niya sa binata. Bakit hindi? Seryosong sagot ni Benjamin na nagpabili sa tibok ng puso ng dalaga. Sa kabila niyon ay tinawanan niya ang lalaki. Ayoko nga sa mga playboy na gaya mo, kaya nga never ko magugustuhan yung pinsan mong si Benedict eh. Bakit napunta kay Benedict ang usapan? Kunot ang noong tanong ni Benjamin. Kasi sinabi kong ayoko sa playboy. Nakangusong sagot niya rito. Tila akmang sasagot si Benjamin nang biglang tumayo ang lahat dahil magsisimula na ang kasal. Halos 1 oras ang itinagal ng seremonya bago dumiretso ang lahat sa reception. Kumakain sila ni Benjamin nang hatakin si Fiona ng kapatid para isali sa bouquet throwing. Sa kasamaang palad ay siya pa ang nakasalo ng bouquet. Bakit sasali ka, Benj? Tanong niya sa binata nang makitang iniwan nito ang mesa nila para lumapit sa harap kung saan nakahilera ang mga bachelor na sasali sa garter throwing. Siyempre, hindi ako papayag na ibang lalaki maglagay ng garter sa'yo, love. Sagot sa kanya ni Benjamin na kinindatan pa siya. Nang mapansin ni Andre na kasali si Benjamin, ay nabigla ang lahat nang sa halip na ihagis nito ang garter, ay inabot na lang nito yun kay Benjamin. Palakpakan naman ng mga tao para kay Fiona at Benjamin. Ready, love? Malaki ang ngiting tanong ni Benjamin habang nakaluhod ito sa kanya hawak ang wedding garter. Dahil lahat ng atensyon ay nasa kanilang dalawa ng binata, hindi napigilan ni Fiona ang matinding pag-iinit ng pisngi. Habang maingat na isinusuot ni Benjamin ng garter sa binti ni Fiona, ay ramdam ng dalaga ang malakas na tibok ng puso niya. Sa tuwing dumadampi ang kamay nito sa balat niya, ay tila gusto niyang mapaigtad sa maliit na baltahin ng kuryenteng gumagapang sa balat niya. Benjamin, higher daw. Mahinang sambit ni Fiona sa binata nang marinig ang mga sinasabi ng mga bisita sa paligid nila. Ibinaba niya ang mga mata sa garter na nasa itaas ng tuhod niya. No, tama na yan. Ayoko makita ng ibang legs mo. Nakangusong sagot sa kanya ni Benjamin. Inalahad ng binata ang kamay sa kanya para alalayan siyang tumayo para sa picture taking. Subalit pagkatapos silang kuhanan ng larawan, ay may sumigaw ng kiss mula sa mga bisita na sinundan ng pagkalampag ng mga wine glass. Nagre-request ng kiss sa mga bisita, ma'am, sir. Wika sa kanila ng MC. Bumaling kay Fiona si Benjamin. Kiss daw, love. Bahagyang nakaangat ng kilay na tanong nito sa kanya. Can I kiss you? Marahang tanong nito kasabay ng pagbaba sa mga labi niya. Gustong mapapikit ni Fiona ng mga sandaling yon. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay mahihimatay siya anumang sandali dahil sa lakas ng tibok ng puso niya. Fine. Mahinang sagot niya kay Benjamin kasabay ng paghinto ng mga mata sa mga labi ng binata. Masuyong umiti sa kanya si Benjamin bago nito hinawakan ng mukha niya. Habang unti-unting lumalapit sa kanya ang mukha ng binata ay kusang napapapikit si Fiona. Pakiramdam ng dalaga ay natunaw ang puso niya nang maramdaman ng paglapat ng labi ni Benjamin sa kanya. Ilang beses nang nahalikan si Fiona, subalit yun ang unang beses na pakiramdam niya ay nakalutang siya sa ulat dahil sa isang halik. Bago pa mapigilan ni Fiona ang sarili ay kusa nang lumapat ang kamay niya sa dibdib ng binata upang tugunin at palalimin ang halik nito. Nakaramdam ang dalaga ng pagtutol nang sa wakas ay pakawalan siya ni Benjamin. Nang idilat niya ang mga mata ay tumambad sa kanya ang namumulang mga labi ng binata at ang mata nitong namumungay habang nakatingin sa kanya. Wow! Ang tagal naman ng kiss na yun! Wika ng MC na siyang nagpakurap kay Fiona at nagpabalik sa katinoan. Napasinghap siya nang mapagtanto na nasa harap sila ng maraming tao
At base sa tahimik na reaksyon ng mga ito, hindi lang sila ilang segundong naghalikan ni Benjamin. Narinig niya ang pagtikim ni Benjamin. "Let's go back to our table?" Tanong nito sa kanya. Wala sa sariling tumango siya sa binata. Tila gusto niyang lumubog sa kinitatayuan sa labis na pag-iinit ng pisngi. Habang naglalakad sila pabalik sa mesa nila, ay tila nais ng magpasalamat ni Fiona nang tawagin sila ng ilang bisita na kakilala ng kanyang ina. Na mga sandaling yon ay mas gugustuhin pa niyang pakiharapan ng mga ito kaysa mapag-isa kasama si Benjamin sa mesa nila ng binata. "Teka, parang pamilyar ka." Wika ng isang kaibigan ng kanyang ina kay Benjamin matapos niya itong ipakilala sa mga yon. "Ikaw ba yung lawyer ni Venice Madrigal?" Anang ginang na ang tinutukoy ay ang sikat na aktres na kliyente ni Benjamin. "Ako nga po yun." Nakangiting sagot ni Benjamin. "Ikaw nga, attorney!" Maligayang sagot ng ginang. "Nako, ilang beses kitang nakitang in-interview sa TV, pero mas gwapo ka pa pala sa personal." Ani pa nito. "Ang swerte naman pala nitong si Fiona at siya pala ang nobya mo, iho." Anang ginang na masayang bumaling sa dalaga. Narinig niya ang mahinang tawa ni Benjamin. Kasabay niyon ay naramdaman niya ang kamay nito sa baywang niya. "Ako po ang higit na maswerte dahil girlfriend ko po si Fiona." Bukod sa pag-iinit ng pisngi, muling nagrigo doon ang dibdib ni Fiona sa sinabi ng binata. "Kung gano'n ay kailan bang kasal yung dalawa?" Usisa naman ang isa pang ginang. Hilaw nang ngumiti si Fiona sa mga kaharap. "Hindi pa namin napag-uusapan yan, Mrs. Bendes. Bago pa lang kami magkarelasyon ni Benjamin." "Gaano na ba kayo katagal?" Patuloy na pang-uusisa ng mga ito. Kung hindi lang lalabas na bastos si Fiona ay kanina pa niya nilayasan ang mesa ng mga ito. Ilang buwan pa lang po," sagot ni Fiona. Tumango ang isang ginang. "Bago pa nga lang, kaya mag-ingat ka, Fiona. Sagad ng lalaki at ganda ng propesyon ng nobyo mo. Siguradong maraming babae naghahangad sa kanya." Kung siya naman po ang tipo ng lalaking basta magpapaagaw sa ibang babae, wala siyang kwenta kung ganun. Hindi napigilang sabihin ni Fiona sa mga kaharap. "Wala ka naman dapat ipag-alala dahil hindi ako magpapaagaw sa ibang babae." Baling ni Benjamin sa kanya. "Sayong-sayo lang ako, love." Pilit na nilabanan ni Fiona ang pagwawala ng dibdib. Mabuti naman. Tanging naisagot niya kay Benjamin. Pagkatapos nilang makawala sa mesa ni na Mrs. Mendez, ay ang isang grupo pa ang tumawag sa kanila. Dahil okupado sa mga kumakausap sa kanila, ay hindi sila nakapag-usap ni Benjamin tungkol sa halik na namagitan sa kanila. Hanggang sa natapos na rin sa wakas ang kasal. "Mag-ingat kayo sa biyahe, Fiona." Wika sa kanya ng ina nang magpaalam na sila ni Benjamin pabalik ng Maynila. "Ate, isisend ko sa iyo mamaya yung video niyo ni Kuya Benjamin." Nakangising sambit ng kapatid sa kanya na muling nagpainit ng mukha niya. "Isend mo rin sa akin, Faye. Baka hindi pa kita sa akin ng ate mo eh." Wika ni Benjamin na narinig pala ang sinabi ng kapatid niya. "Oo naman, Kuya Benj." "Thank you, Faye." Ani Benjamin sa kanyang kapatid bago siya nito inakbayan. "Come on, love." Masuyong wika nito sa kanya. Sa kabila ng nagwawalang dibdib ay ngumiti si Fiona kay Benjamin bago dumiretso sa sasakyan nito. "Okay ka lang?" Baling sa kanya ni Benjamin habang nasa gitna na sila ng biyahe. "Kanina ka pa tahimik." "Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay?" Kunot na ang sagot niya rito. "Kung iniisip mo yung tungkol sa nangyari kanina, wala lang sa akin yun. Sabi ko naman sa'yo okay lang sa akin na halikan mo ko eh. Halik lang naman yun. No big deal, Benjamin." Walang prenong sambit niya. "You sound defensive, Fiona." Bahagyang nakaangat ng kilay na sagot ng binata. "Hindi Mabilis na deny niya. "Ayoko lang nabigyan mo ng meaning yung nangyari sa atin kanina." Huminto si Benjamin dahil sa traffic light at bumaling sa kanya. "Wala ba talagang kahulugan sa'yo ang nangyari sa atin kanina?" Seryosong tanong nito. "Of course wala. Ginantihan ko lang yung halik mo kanina sa akin. Kasi nadala ako. Hindi dahil may feelings ako sa'yo or whatever. Magaling ka lang talagang humalik kaya ganun." Paliwanag niya rito. "Wala kang nararamdaman sa akin?" Seryosong tanong sa kanya ni Benjamin. "Wala." Mabilis na sagot niya. Tumawa pa siya para itago ang kabang nararamdaman. "Bakit ako magkaka-feeling sa'yo? Magkaibigan lang tayo. Alam kong ganun ka rin sa akin, Benjamin. Kaya hindi ko binigyan ng meaning lahat ng ginawa mo sa akin simula kahapon hanggang kanina.
Dahil alam kong parte lang yun ng pagpapanggap natin. Kaya mas mabuting kalimutan na lang natin ang lahat ng nangyari. Dahil ayoko magkailangan tayo dahil lang sa simpleng halik na yun. Paano kung sabihin kong totoong lahat ng yun at hindi lang pagpapanggap sa parte ko, Fiona? Kinakabahan man ay hinarap niya si Benjamin. Anong sinasabi mo dyan? Hindi makapaniwalang sambit niya rito. Inihinto ni Benjamin ang sasakyan sa gilid ng kalsada at humarap sa dalaga. Sumulubong kay Fiona ang seryosong mukha ng binata. Walang pagpapanggap sa lahat ng sinabi at pinakita ko sa iyo mula kahapon, Fiona. Pahayag ni Benjamin. Ang malalim nitong mga mata ay diretsyong nakatingin sa kanya. Napalunok si Fiona kasabay ng mabilis na karera ng kanyang puso. Sinasabi mo bang mahal mo ako, Benj? Hindi makapaniwalang tanong niya sa binata. Tabango ito. Naalala mong lahat ng sinabi ko sa harap ng mga magulang mo. Totoong lahat ng yun, Fiona. Matagal na ako may nararamdaman sa'yo. Pag-amin ni Benjamin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta nagising na lang ako isang araw na hindi na lang basta isang simpleng kaibigan ng turing ko sa'yo. Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong pigilan ang nararamdaman ko at ibaling sa ibang babae. Pero hindi ako nagtagumpay eh. Hanggang sa tanggapin ko na lang ang katotohanan na kahit ilang babae pa dumating sa buhay ko, hindi kita magagawang burahin sa puso ko. Nung maghiwalay kayo ni Andre at nasaktan ka, itinigil ko ng pakikipag-date sa iba. Sa loob ng mga nakaraang buwan, sinusubukan kong humanap ng pagkakataon na ipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko. Pero hindi pala ganun kadali yun, Fiona. Akala ko matapang ako, pero duwag ako pagdating sa iyo. Sa tuwing nagtatama ang mga mata natin, binabalot ako ng takot. Takot na baka kapag nagtapat ako sa iyo, lumayo ka lang sa akin. At ayokong mangyari yun. Ayokong mawala ka sa buhay ko. I'd rather lose my heart than lose you, Fiona. Humugot si Benjamin ng malalim na hininga at marahang umiti sa kanya. Pero bigla kang nanghingi ng pabor sa akin na magpanggap na boyfriend mo. Pagpapatuloy ng binata. At ginamit ko ang pagkakataong yun para maiparamdam sa iyo kung paano ako kapag naging boyfriend mo, Fiona. Kung paano ako magmahal hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang kasintahan. Masuyong hinawakan ni Benjamin ang kamay niya. Mahal kita, Fiona. Mahal kita dati pa. Hindi ko na kayang itago pa sa iyo ang nararamdaman ko pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong araw. Buong pusong sambit nito habang ang mga mata ay tinutunaw siya ng tingin. Ramdam ni Fiona ang pag-iinit ng sulok ng mga mata habang nakatingin sa binata. I'm sorry, Benjamin. Pero hindi tayo pareho ng nararamdaman para sa isa't isa. Mahinang sagot niya sa lalaki. Kung ganun, bakit mo ko hinalikan kanina na parang mahal mo rin ako? Napalunok si Fiona at bahagyang nag-iwas ng tingin. Tulad ng sabi ko, nadala lang ako kanina. Hindi ibig sabihin yun na may nararamdaman ako sa'yo. Depensa niya. Pero ibig sabihin may epekto ako sa'yo, Fiona. Marahang sambit ni Benjamin. Gamit ang mga daliri ay hinaplos nito ang kamay niya. Sa simpleng galaw na yun ng binata ay gumapang ang boltahe ng kuryente sa balat ng dalaga na dati ay hindi niya nararamdaman sa lalaki. Wala ka pang nararamdaman sa akin ngayon, Fiona. Pero bigyan mo ako ng pagkakataong paibigin ka. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo na totoong nararamdaman ko para sa iyo. Bigyan mo ako ng tsansa na makapasok sa puso mo. Nakikiusap na sambit sa kanya ni Benjamin. Sa halip na pagbigyan ng binata ay isang iling ang isinagot niya rito. I'm sorry, Benjamin. Hindi ko magagawa yan. Aniya kasabay ng pagbawi sa kamay niyang hawak nito. Bakit, Fiona? Tanong ng binata kasabay ng paglatay ng sakit sa mukha nito. Dahil gusto ko manatiling magkaibigan lang tayong dalawa, Benjamin. Giit nga rito. Hindi ikaw ang tipo na lalaking gusto ko makasama sa buhay. Lumunok siya para alisin ang bikig sa lalamunan. Let's just stay as friends, Benjamin. Sa tingin mo, kaya ko pang pigilan ang nararamdaman ko sa'yo pagkatapos ko umamin ngayon? Pagkatapos mo akong halikan? Sarkastikong sagot sa kanya ni Benjamin. Kaya nga gusto kong kalimutan natin ang lahat ng nangyari ngayon, Benjamin. Giit niya rito. Okay, fine. Tiimang magang na sagot ni Benjamin. Kung yan ang gusto mo mangyari, Fiona. Malamig na sagot nito bago binuhay ang sasakyan at pinaandar yun. Kinagat ni Fiona ang ibabang labi at bumaling sa labas ng bintana. Hindi na nagsalita si Benjamin pagkatapos niyon. Sa tuwing sumusulyap siya kay Benjamin, ay tila gusto niyang bawiin ang mga sinabi rito. Subalit pinigilan niya ang sarili.
Sa huli ay hinayaan na lang niyang mamayani ang katahimikan sa kanilang dalawa hanggang sa huminto ang sasakyan nito sa tapat ng condo building niya. Salamat Benjamin. Mahinang sambit niya sa binata. You're welcome. Tipid at malamig na sagot nito sa kanya. Lumunok si Fiona at inalis ang seatbelt. Kung hindi ka busy, pwede tayong mag-dinner bukas. Magluluto ako ng paborito mo. Anya na pilit pinasigla ang boses. I'll be busy the whole week. Baka sa susunod na linggo na ako magkaroon ng oras. Malamig na sagot nito sa kanya. Mukhang nasaktan sa huli nilang diskusyon. Kagat ng iba bang labing tumango na lang si Fiona. Oh, okay, sige. Mag-ingat ka pa uwi. Anya sa binata bago bumaba sa sasakyan nito. Habang pinapanood ni Fiona ang pag-alis ng sasakyan ni Benjamin, ay tila may pumipiga sa puso niya. Alam niya nasaktan niya ang binata kaya ganoon ang trato nito sa kanya. Subalit kailangan niyang panindigan ang desisyong ginawa niya. I'm sorry, Benjamin. Bulong niya sa kawalan habang pinapalis ang luhang bumagsak mula sa mata. Nang gabing yon ay hindi nakatulog si Fiona sa kakaisip. Sa bawat pagpikit niya ay bumabalik sa kanya ang malungkot na mukha ni Benjamin. Bukod pa roon, ay ayaw rin siyang lubayan ng halik na pinagsaluhan nila ng binata. Nang gabing yon, isang bagay ang napagtanto niya sa sarili. Mahal rin niya si Benjamin. Kung kailan yun nagsimula, hindi niya alam. Basta ang sigurado niya, pareho na sila ng nararamdaman ng binata sa isa't isa. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa opisina. Medyo mabigat ang loob niya at masakit ang ulo dahil hindi gaanong nakatulog. Anong nangyari sa'yo? Bakit mukha kang problemado dyan? Anong ganap sa kasal ng ex mo kahapon? Sunod-sunod na tanong ni Fiona kay Harriet nang magkita sila sa opisina. Harriet, may nangyari kahapon. Mahinang sambit niya sa kaibigan. Malakas na suminghap ang kaharap. Oh my, don't tell me isinuko mo na bataan kay Papa Benj. Grabe ka girl, tinotoo mo naman ang tonong pagpapanggap niyo. Hindi yon, gagi. Anya sa kaibigan. Ano ba kasing nangyari? Kumpletuhin mo kasi ang chika, girl. Ikinukwento niya sa kaibigan ng mga naganap nang nagdaang 2 araw na kasama niya si Benjamin. Mahal mo rin si Benjamin. Ani Harriet sa kanya na napaawang ang labi niya. Paano mo nalaman, Harriet? Anya sa kaharap. Halata ka naman, girl. Anang kaibigan. Alam mo, nagduda na ako sa nararamdaman mo kay attorney nung naghiwalay kayo ni Andre. Imagine, ilang taon kayo ng lalaking yun pero 1 linggo pa lang nakamove on ka na agad. Naisip ko na hindi mo naman ganun kamahal si Andre at baka si Benjamin naman talaga mahal mo. Pero in denial ka lang dahil magkaibigan kayong dalawa. Patuloy na pahayag ni Harriet. At sa kanitong mga nakaraang buwan, si Papa Benj na lang ang lagi mong bukang bibig kapag magkasama tayo. Well, kahit naman nung may boyfriend ka pa, mas lagi mong binabanggit si Papa Benj kaysa kay Andre. Tigilan mo nga ang kakatawag ng Papa sa kanya. Nakasimangot na sawi niya sa kaibigan. See? Ayaw mong tawagin ko siyang Papa Benj kasi nagsiselos ka. Nakangising saad nito. Hindi nakasagot si Fiona dahil ngayon aminado siyang tama si Harriet. Kaya siya naiinis sa mga babaeng nadidikit kay Benjamin ay dahil nagsiselos siya sa mga yon. Obvious namang mahal mo rin si attorney, pero bakit binasted mo? Tanong sa kanya ni Harriet. Dahil natatakot ako, Harriet. Paano kung hindi kami mag-workout na dalawa? Dinawalan din ako ng best friend sa huli. In short, nag-play safe ka. Tila dismayado ang ani Harriet sa kanya. Pero naging masaya ka ba sa desisyon mo? Hindi, di ba? Sinaktan mo lang ang sarili mo, pati na rin si Benjamin. Malungkot ang ngiting tumingin si Fiona sa kaibigan. Sa loob ng maraming taon, nasanay ako na magkaibigan kami ni Benjamin, Harriet. Natatakot ako sa mga maaaring magbago sa aming dalawa kapag naging kami. Paano kung matulad lang ako sa mga naging babae niya? Paano kung masaktan ako sa huli? Paano kung iwan niya rin ako? Valid naman ang nararamdaman mong takot, Fiona. Ani Harriet sa kanya. Pero sa pagmamahal, hindi ka magiging masaya kung hindi ka susugal. At saka wala ka bang tiwala kay Benjamin? Sa tingin mo itutulad ka niya sa mga naging babae niya? Sa tingin mo talaga ay magagawa ka niyang saktan? Napatitig si Fiona sa kaibigan. Tama ka, Harriet. Mahinang sambit niya rito nang mapagtanto ang mga sinabi nito. Hindi ako sasaktan ni Benjamin. Noon pa man ay lagi na niyang inuunang kapakanan ko. Lagi siyang nandyan para sa akin. Kaya bakit ako natatakot na iwan niya ako? Gayong sa loob ng maraming taon ay hindi niyo yung ginawa ni minsan. Eksaheradang bumutong hininga si Harriet.
Hay nako, buti naman at natauhan ka rin, girl. Bago ko pa maiuntog ang ulo mo sa pader. Pabirong anito sa kanya. Hindi niya pinansin ang sinabi ng kaibigan. Kailangan ko makausap si Benjamin. Sa halip ay wika nito. Dapat lang, Fiona. Kailangan mo mag-sorry dahil sinaktan mo yung tao. Pero knowing Papa Benj, siguradong madali naman yung ibibigay sa'yo basta galingan mong paglalambing. Anito bago ngumisi. Hay nako, swerte mo talaga, Fiona. Sana all na lang talaga. Kung ako lang ang may ganyang papa, di ako na ang pinakamaswerteng bading sa buong mundo. Litanya pa nito na sa huli ay tinawanan na lang niya. Pagdating ng lunch break sa trabaho ay sabay silang kumain ni Harriet. So, kailan mo kakausapin si attorney? O sisa ng kaibigan? Baka puntahan ko na lang sa kondo niya mamaya. Sagot niya. Alam kong busy siya ngayon sa trabaho. Girl, baka isuko mo na agad ng bataan mamaya ha? Ngisi sa kanya ni Harriet. Oh well, hindi naman kita masisisi dahil sobrang hot naman talaga ni attorney. Tumigil ka nga sa pagpapantasya sa kanya, Harrieta. Ang damot mo naman? Sige, doon na lang ako sa mga pinsan niya. Napahinto sila sa pag-uusap nang marinig niya ang pangalan ni Benjamin mula sa TV ng cafeteria na kinakainan nila. Mula roon ay napanood niya ang breaking news tungkol sa naganap na gulo sa courthouse. Ayon sa balita, isang obsessed fan ng artistang si Venice Madrigal ang sumugod sa babae sa labas ng courthouse. Gumawa ito ng gulo at sa huli ay nasaksak nito si Benjamin na agad isinugod sa ospital. Oh my God! Malakas na singhap ni Harriet sa tabi niya. Pakiramdam ni Fiona ay pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya. Kailangan kong puntahan si Benjamin. Nanginginig na wika niya pagkatapos ng ilang sandaling pagkatulala. Sige na Fiona, ako nang bahala sa trabaho mo. Isang tango lang ang isinagot niya rito bago dumiretso sa labas. Sa halip na kunin ang sasakyan ay pumara na lang siya ng taxi. Naabutan niya sa labas ng emergency room ng ospital ang pinsan ni Benjamin na si Benedict. Fiona, bati sa kanya ng binata. Napanood ko sa balita ang nangyari. Kamusta si Benjamin? Naluluhang tanong niya kay Benedict. Ginagamot na siya sa loob. Hindi naman malalim ang sugat niya kaya huwag ka masyadong mag-alala. Nakahinga siya ng maluwag sa narinig mula kay Benedict. Subalit hindi na wala ang pag-aalala niya para kay Benjamin. You know, I want to comfort you right now. Pero baka biglang lumabas si Benjamin at sapakin ako kapag ginawa ko yun. Ani Benedict sa kanya. Napatingin siya sa pinsan ng lalaking minamahal. Alam mo? Namahal ka ng pinsan ko? Oo naman, matagal na. Nakangising sagot nito. Ang torpe ng gagong yun, hindi ba? Hindi gago si Benjamin. Salubong ang kilay ng wika niya dito. Pinagtatanggol mo ah. Mahal mo rin ang pinsan ko, no? Usisa nito sa kanya. Hindi ko alam na chismoso ka pala, Benedict. Ani sa lalaki nang inisian lang siya. Ilang sandali pa ay lumabas si Blake sa emergency room kasama ang isang doktor. Maayos na ang lagay ni Mr. Benavista. Ililipat na rin siya sa private room para maobserbahan ang sugat niya. Imporma sa kanila ng doktor na kasama ni Blake. Gusto mong puntahan sa loob si Benjamin, Fiona? Tanong sa kanya ni Blake. Sa halip na sagutin ng binata ay dumiretso na siya sa loob ng emergency room. Agad niyang namataan si Benjamin na nakahiga sa isang kama. Nakabukas ang suot nitong polo at may nakabalot na benda sa kaliwang bahagi ng tiyan. Fiona, anong ginagawa mo rito? May trabaho ka, di ba? Nabiglang tanong ni Benjamin sa kanya. Sa tingin mo makakapagtrabaho ako pagkatapos kong malaman ang nangyari sa'yo? Naluluhang sagot niya sa binata kasabay na pag-upo sa tabi nito. I was worried sick, Benjamin. Anya kasabay ng pagbuhos ng luha. Hey, I'm fine, Fiona. Marahang wika ng binata habang inaabot ang mukha niya. Huwag ka nang umiyak. Subalit sa sinabing yun ng binata ay lalo lang bumuhos ang luha niya. I'm sorry for last night, Benjamin. Patawarin mo ako dahil nagsinungaling ako. Ang totoo, mahal din kita, Benjamin. Mahal mo rin ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Sa kabila ng luha ay tumango siya sa binata. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Siguro matagal na rin, pero in denial lang ako sa nararamdaman ko. Pero simula nang dalhin mo akong date sa party ng law firm nyo, napansin ko na iba na ang tingin ko sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko kapag tinitignan mo ko. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa presensya mo. Pero sa kabila nun,
Hindi ko rin alam kung bakit gustong-gusto ko pa rin na lagi kang nasa tabi ko. Kahapon, hinalikan kita hindi dahil magaling kang humalik, kundi dahil hindi ko napigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Pinunasan niya ang luha at buong pagmamahal na sinalubong ang tingin ng lalaki. Mahal kita, Benjamin. I'm sorry kung nagsinungaling ako tungkol sa nararamdaman ko. I'm sorry dahil nasaktan kita dahil doon. Natakot kasi ako na baka matulad lang ako sa dating mga babae mo eh. Naiiwan mo rin ako. At baka masira lang ang pagkakaibigan natin sa huli. Masuyong inabot ng binata ang mukha niya. Natakot din akong ipaalam sa iyo ang nararamdaman ko, Fiona. Pero mas takot ako mapunta ka sa ibang lalaki. At ayokong dumating ang panahong sisihin ko ang sarili ko dahil pinaubaya lang kita sa iba. Sambit nito sa kanya. Yumuko si Fiona upang mailapit ang mukha sa binata. Ayoko ring mangyari yun, Benjamin. Mahinang wika niya rito. Gusto ko sa akin ka lang. Gusto ko ako lang nag-iisang babae sa buhay mo. Gusto kong ako lang ang paglalaanan mo ng oras at ng pagmamahal mo. Buong pagsuyong ngumiti sa kanya si Benjamin. Mahal kita, Fiona, at makakaasa kang ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Dumating man ang araw na magkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan, ipinapangako ko sa iyo na hindi kita iiwan, na lagi lang ako nandito sa tabi mo, nakasama mo ako sa pagharap ng mga problema, bilang best friend mo, bilang boyfriend mo, at bilang asawa mo. Sa kabila ng luhang muling nagbabadyang bumagsak sa mata, ay nagawa niyang magbiro. Asawa agad? Hindi pa nga kita sinasagot eh. Doon din naman ang punta natin, Fiona. Ang tagal ko nang naghintay sa'yo. Kailangan pa ba nating patagalin ang lahat? Kung may singsing lang ako ngayon, magpo-propose na ako sa'yo eh. Sagot nito. Natatawang umiingo siya sa binata. Magpagaling ka muna, Benjamin. Paglabas mo sa ospital, ako mismo mag-aaya sa iyo ng kasal. Seryoso ka dyan, love? Nagniningning ang mga matang tanong nito. Napangiti siya nang muling marinig ang endearment na yun kay Benjamin. Hindi ako nagbibiro, attorney, kaya magpagaling ka agad. Bumaba ang mata niya sa sugat nito. Sa susunod mag-ingat ka please. May pasabi-sabi ka pa noon na walang magtatangka sa buhay mo. Pero anong nangyari ngayon? Wala namang nagtangka sa buhay ko. Sadyang ako lang ang malas na nasaksak ng lalaking sumugod kanina. Sagot ni Benjamin sa kanya. Pero pangako, mag-iingat ako. Ayokong pinag-aalala kita. Masuyong dugtong nito bago hinalikan ng likod ng kamay niya. Pagkatapos ng 2 araw ay nakalabas na si Benjamin sa ospital. Subalit bago pa man mayaya ni Fiona ng kasal ang binata ay naunahan na siya nito. Naghahapunan sila ng binata sa paborito nilang restaurant nang bigla itong mag-propose sa kanya. Will you marry me, Fiona Salvacion? Pumapayag ka bang i-upgrade ang relationship status natin from best friends to lovers to husband and wife? Masuyong tanong sa kanya ni Benjamin habang nakaluhod sa harap niya at hawak ang isang singsing. Nagbabadya ang luha ng kaligayahang tumango si Fiona sa lalaking pinakamamahal. Oo, Benjamin. Payag na payag ako magpakasal sa iyo at maging asawa mo. Buong pusong sagot niya rito. Pagkatapos halikan ni Benjamin ang kamay niya kung saan nito isinuot ang singsing, ay tumayo ito at ihinapit si Fiona para malalim na halikan sa mga labi. Mahal na mahal kita. Buong suyong sambit ni Benjamin nang pakawalan nito ang mga labi niya. Mahal na mahal din kita, Benjamin. Pagkatapos mag-propose sa kanya ni Benjamin, ay bumalik sila sa probinsya upang formal na mamanhikan sa kanyang pamilya. Sa pagkakataong yun ay kasama nila ang mga pinsan ng nobyo. Isang buwan pagkatapos magpakasal sa simbahan ni Belinda at Lorenzo, ay ginanap naman ang kasal nila ni Benjamin. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ni Fiona. 1 taon lang ang nakalipas matapos siyang maging formal na Mrs. Buenavista, ay agad silang biniyayaan ni Benjamin ng isang anak. Mahal na mahal kita, Fiona. Kayong dalawa ng anak natin. Masuyong sambit kay Fiona ni Benjamin habang pinagmamasdan nila ang natutulog na anak. Buong pagmamahal na iniyakap ni Fiona ang braso sa katawan ng asawa at tumingala rito. Sinong mag-aakalang ang lalaki na katadhana sa kanya ay ang lalaking naging kaibigan niya sa loob ng mahabang panahon. Talagang napakapalad niya dahil siya ang napiling mahalin ng isang Benjamin Buenavista. Mahal na mahal din kita, Benjamin. Kayong dalawa ng anak natin. Buong pagmamahal na sagot ni Fiona sa asawa. At ng mga magiging anak pa natin. Baling sa kanya ng asawa. Remember, gusto ko ng maraming anak. Sayang naman ang kayamanan ko kung isa lang ang anak natin.
Natawa na lang si Fiona sa asawa. Sa harap ng natutulog na anak, ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.